Sa ilalim ng malabong ilaw, si Jiang Ruoruo, isang misteryosong at magandang babae, ay pumasok sa maringal na mansyon upang mag-apply para sa posisyon ng sekretarya ng commander na si Xiao. Sa sandali ng kanilang pagkikita, ang mata ng lalaki ay nagpakita ng pagkalito na parang matagal na silang magkakilala. Hindi sinasadyang nahulog ni Ruoruo ang pulang panulat sa kanyang kamay, isang pamilyar na bagay na biglang nagpatigil kay Guyanting. Ang alaala ng isang sandali na muntik na siyang mamatay dahil sa panulat na ito ay bumalik. Siya ay naghahanda ng umatake, ngunit si Yanting ay biglang naunahan siya ng isang hakbang at hinila siya palapit sa kanyang dibdib. Ang pagpatay na hindi pa naisasagawa ay biglang nabigo. Sa mismong sandaling iyon, isang otoridad na boses ang umalingaw-ngaw. Lumitaw si Commander Xiao, nasaksihan ang buong eksena ng pagiging malapit. Lumabas na ang taong nais patayin ni Ruoruo ay hindi si Guyanting kundi si Xiao Li. Bago pa man makakilos si Ruoruo, hindi sinasadya niyang narinig ang dalawang lalaki na nag-uusap. Inihayag na si Muran, ang kanyang kasamahan, ay buhay pa ngunit nakakulong sa bilangguan. Mula nang malaman ni Ruoruo na buhay pa ang kanyang kasamahan, kailangan niyang makaisip ng paraan upang iligtas siya. Gayunpaman, upang matanggap bilang sekretarya ni Xiao Li, ang isang babae ay dapat may anak at kasal. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis siyang naghanda ng isang batang lalaki upang magpanggap na kanyang anak. Samantala, iniimbestigahan ni Xiao Li ang taong minsang nagtangkang pumatay sa kanya. Nang marinig niyang nag-ingay ang lalaki, walang pag-aalinlangan na pinatay ni Guyanting ito na nagpawala sa lahat ng mga pahiwati. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Xiao Li, biglang ipinahayag ni Ruoruo na asawa siya ni Guyanting sa sandaling bumaba ito sa sala. Hindi siya nag-atubili na lumapit, nagpapakita ng pagiging malapit, ngunit malamig na tinanggihan ito ni Yanting, inilantad ang kanyang balak sa harap ng lahat. Naghinala si Yen na may kinalaman siya sa pagtatangkang pagpatay kay Xiao Li kaya agad siyang nag-utos na arestuhin siya. Walang takot na hinarap ni Ruoruo ang sitwasyon. Nang akmang kukuhanin na niya ang sandata upang labanan ang mga nakapaligid, biglang, si Yanting, nakalalantad lang sa kanya, ay bumaling upang protektahan siya. Kanyang mariing isinuot ang singsing sa kamay niya, ipinahayag sa harap ng lahat na siya ang kanyang asawa. Sa kanilang pagbalik, biglang inatake ang konvoy ni Yanting. Sunod-sunod na putok ng baril ang pumunit sa dilim at dumagsa ang mga bala sa kanilang direksyon. Agad, inilagay ni Ruoruo at Yanting ang bata sa kotse upang maging ligtas at sumugod sa labanan. Sila ay nagtulungan ng maayos, mabilis na natalo ang kalaban at matagumpay na nakatakas. Ngunit ang kwento ay hindi pa nagtatapos doon. Nang makuha ni Yanting ang singsing mula sa kamay ni Ruoruo, bumaba siya ng sasakyan. Hindi inaasahan, sa likuran, hindi pa rin pinaplano ni Ruoruo at ng kanyang anak na bitawan siya. Ang buong kapitbahayan ay nagbubulungan. Alam ng lahat na si Ruoruo ang asawa ni Guyanting. Ang walang humpay na papuri ay umalingaw-ngaw na nagpahirap kay Yanting na tanggihan kahit gusto niya. Gusto niya siyang paalisin, ngunit ngayon, kung aalis si Ruoruo at ang bata, tiyak na mabubunyag ang panlilinlang kay Xiao Li. Tinanggihan mismo sa pintuan, ngunit hindi umatras si Ruoruo. Siya at ang bata ay diretsong pumasok sa kabila ng malamig na tingin ni Yanting. Sa puntong ito, napilitan siyang tanggapin ito, ipinakilala siya sa harap ng kanyang kabit na si Sidae. Siya ang aking pangunahing asawa, nagkakilala kami sa Ningxing. Si Sidae, salungat sa hula ni Ruoruo, ay hindi nagpakita ng pagkaasiwa o pagtutol. Siya pa nga ay masayang tinulungan si Ruoruo na ayusin ang mga gamit. Siya ay marahan na inakay ang bata upang kumain ng masasarap na pagkaing inihanda mismo ng kanyang mga kamay. Sa pagtingin sa pagtanggap na iyon, hindi mapigilan ni Ruoruo na maramdaman na may komplikadong bagay sa pamilya ni Yanting. Ngunit sa sandaling ito, iisa lang ang kanyang pakay, ang makahanap ng paraan upang makalapit sa bilangguan at iligtas si Muran. Kaya, anuman ang mangyari, kailangan niyang kumapit kay Yanting upang maabot ang kanyang layunin. Samantala, si Xiao Li ay tahimik na sumusubaybay sa bawat kilos ng dalawa. Ang hapunan ay naganap sa isang tahimik na kapaligiran, hanggang sa biglang nagsalita si Sidae, na nagbanggit tungkol sa relasyon ni Ruoruo at Yanting. Malamig na tumugon si Yanting, na ayaw palalimin ang usapin. Ngunit sa sandaling binanggit ni Ruoruo ang tungkol sa pag-propose, biglang nagbago ang kanyang mukha. Hindi pa ako kailanman nag-propose sa'yo. Ang galit na boses ay umalingaw-ngaw. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga lumang alaala sa isipan ni Yanting. Iyon ay isang masakit na alaala, isang sugat na ayaw niyang balikan. Bumalik sa kasalukuyan, galit na tumayo si Yanting, umalis sa hapagkainan, iniwan ang lahat na natulala. Walang nakaintindi sa kung anong nangyari, tanging siya lang, kasama ang mga alaalang akala niya ay matagal nang nakabaon, ang kumukulo sa loob niya. Ilang taon na ang lumipas, maingat pa ring iningatan ni Yanting ang pinakamagandang damit ng babaeng nagngangalang Yu na minsan ay ang buong mundo niya. Sa payo ni Sidae, isinuot ni Ruoruo ang Cheongsam na minsan niyang ibinigay kay Yu. Sa sandaling lumitaw siya sa kasuotang iyon, ang puso ni Yanting ay parang lumaktaw ng isang pintig. Ang anino ng nakaraan ay biglang bumalik, hindi niya napigilan na yakapin si Ruoruo, na parang gusto niyang mahawakan ang init na minsan niyang nawala. Ngunit mabilis siyang ibinalik ni Ruoruo sa realidad. Direkta siyang tumingin sa kanyang mga mata, ang kanyang boses ay matatag, maaaring kamukha ko siya, ngunit hindi ako siya. Huwag mo akong
kung ituring na kapalit, ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na pumutol sa mga alaalang nananatili pa rin sa puso ni Yanting. Sa gabing iyon, pinlano ni Yanting na umalis sa silid upang maiwasan ang pagkaasiwa. Ngunit mabilis na hinila siya ni Ruo nang makita si Sidae na papalapit. Hindi niya maaaring ibunyag na nagpapanggap lamang siyang asawa nito. Ang masikip na espasyo, ang dalawa ay nakatayo ng sobrang lapit na ang kanilang hininga ay tila naghahalo. Ang init, ang pamilyar na amoy ay nagpagulo sa isipan ni Yanting at isang alon ng mga alaala ang dumagsa na binura ang lahat ng rason. Sa sandaling iyon, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at yumukod upang halikan si Ruo. Nagulat sa kanyang kilos, galit na nagplano si Ruo na lumaban, ngunit mas mabilis si Yanting ng isang hakbang. Kanyang itinulak mula sa kama. Sa huli, si Ruo ay sumuko, ibinigay ang malaking kama kay Yanting at humilig sa maliit na kama, kahit na lagi siyang nagpapakita ng pagiging malamig. Ngunit nang makitang muntik na siyang mahulog sa sahig, habang natutulog, walang pag-aalinlangan na sinalo siya ni Yanting. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kanyang kama buong gabi. Pagsapit ng umaga, dahil sa matagal na pagkakaupo sa parehong posisyon, halos manhid ang kanyang binti at kinailangan pa niyang magpatulong sa kanyang katulong upang maikarga siya sa kotse. Sinamantala ni Ruo ang pagkakataon na ito upang kusang loob na sumama sa kanya. Nang makita si Yanting na nagpaplanong tumanggi, bigla siyang umupo sa kanyang hita, senyales sa driver na magmaneho agad na hindi siya makapalag. Sa huli, nakarating din siya sa bilangguan kung saan nakakulong si Muran. Nang makita si Ruo, si Muran ay labis na natuwa na muntik na siyang magsalita. Ngunit sa isang iglap, mabilis siyang nagbigay ng senyales ng babala. Naunawaan ang sitwasyon, agad na pinigilan ni Muran ang kanyang damdamin, inayos ang kanyang mukha na parang hindi sila magkakilala. Nagsisimula pa lamang ang mapanganib na laro. Nang makita si Muran, agad na natukoy ni Yanting na siya ang taong kasama ng kanyang kasintahan noong araw na iyon, ang araw na nag-propose siya sa kanya. Bahagyang nag-alinlangan ang mata ni Ruo, ngunit sinubukan pa rin niyang maging kalmado. Mariin niyang tinanggihan ang anumang koneksyon sa pagitan niya at ni Muran, ngunit hindi madaling maloko si Yanting. Kinuha niya ang baril, itinutok kay Muran, ang kanyang boses ay malamig. Kung wala kang kinalaman sa kanya, ayos lang kung patayin kita. Nagbago ang mukha ni Ruo, mabilis siyang sumugod upang harangan ang dulo ng baril. Huwag, halos sumigaw siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Nagulat din si Muran nang marinig na si Ruo ay asawa ni Yanting. Malamig siyang tumawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi siya maaaring maging asawa mo. Umiti si Yanting, ang kanyang matatalim na mata ay tumingin kay Ruo. Hindi ba siya ang aking asawa? Siya ay tumawa ng mahina at biglang yumukod. Marahas na hinalikan si Ruo sa harap ni Muran. Ang halik ay mapanupil, nagdadala ng parusa at pagmamay-ari. Si Ruo ay nagpumiglas ngunit hindi makatakas. Namula ang mata ni Muran, galit na sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Nang pakawalan ni Yanting si Ruo, ang kanyang mga labi ay namaga at ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Ngayon, ang relasyon niya at ni Muran ay nabunyag na. Hindi na makakatanggi, napilitan si Ruo na bumaba sa kanyang pride. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamakaawa, pakiusap, patawarin mo si Muran, gagawin ko ang anumang gusto mo. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lang nagpagalit kay Yanting. Para lang iligtas siya, hindi ka man lang nag-aatubiling isakripisyo ang sarili mo. Ang kaisipang iyon ay parang isang kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Ang kanyang mukha ay bumagsak at naging nakakatakot ang lamig nito. Ganon mo ba siya pinapahalagahan? Kung gayon, sisiguraduhin kung hindi siya makakaalis dito ng buhay. Nataranta si Ruo, nagplano siyang tumakbo, ngunit mas mabilis si Yanting ng isang hakbang. Ibinulid niya siya sa bilangguan at mahigpit na ikinulong ang malamig na pinto ng bakal. Simula ngayon, doon ka manatili para protektahan siya. Matapos sabihin iyon, tumalikod siya at umalis, iniwan si Ruo sa likuran na may mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa. Patuloy na binabantayan ni Xiaoli si Ruo. Nang marinig niya na isa sa mga nagdadala ng kayamanan kahapon ay nahuli at may tinatagong diamante sa kanyang katawan, agad siyang naging alerto. Kung mabubunyag ito, ang mga kahihinatnan ay hindi mahulaan. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na pumunta si Xiaoli sa bilangguan upang alisin ang lalaking iyon. Nang dumaan siya sa hanay ng mga selda, biglang huminto ang kanyang mga mata. Narito rin si Ruo. Siya ay nakaupo nakasandal sa dingding, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Kumunot ang noo ni Xiaoli, lumapit sa mga rehas, ang kanyang boses ay walang pakialam, ngunit hindi maitago ang kanyang pagkausyoso. Bakit ka nandito? Tumingin si Ruo, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagpakita ng panunuya, ngunit ang kanyang tono ay magaan. Si Yanting, naglalaro sa akin. Ang malabong sagot ay hindi nagpag-alinlangan kay Xiaoli. Matapos ang isang sandali ng pag-iisip, nagpa siya siyang pakawalan siya. Ngunit sa sandaling lumabas siya ng selda, biglang nag-alangan si Ruo. Bago pa siya makalayo, bigla siyang nawalan ng malay sa bisig ni Xiaoli. Si Xiaoli ay natigilan, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Hindi pa niya nakita ang kanyang ganito kahina. Ang pag-aalala ay bahagyang sumagi sa kanyang mga mata. Agad niya siyang binuhat at inutusan ang kanyang asawa na maghanda ng maligamam na tubig at malinis na damit para sa kanya. Ang saloobin ni Xiaoli kay Ruo ay malinaw na nagbago. Ang kanyang pagiging maingat ay tila nabawasan, pinalitan ng kaunting pag-aalala, isang magandang senyales. Sa
Samantala, nakuha na rin ni Yanting ang impormasyon tungkol sa susunod na hakbang ni Xiaoli. Sa loob lamang ng 3 araw, hihilingin ni Xiaoli sa kanyang pagawaan na gumawa ng isang malaking dami ng mga armas. Nagdala si Yanting ng mga cake sa bilangguan, ngunit nang makarating siya, nalaman niyang kinuha na ni Xiaoli si Roro. Sumiklab ang galit sa loob niya, agad siyang pumunta sa mansyon ng mga Xiao upang kunin siya. Nang makita siya ni Roro na lumitaw, sinadya niya itong inisin at masayang nakipaglaro sa mag-asawang Xiaoli. Ang bawat salita niya ay parang matalas na kutsilyo na tumatama sa kanya. Nang matalo sa isang laro, nagpanggap siyang kawawa, ang kanyang boses ay mahina, wala akong pera. Paano naman si Yanting? Paano niya mababayaran ang larong ito? Ang liit ng sweldo niya, paano niya mabubuhay ang kanyang asawa at anak? Matapos sabihin iyon, tinanggal niya ang hikaw na iniwan ng kanyang ina, marahan na inilagay sa damit ni Xiaoli na parang pambayad utang. Ang eksenang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ni Yanting. Naging madilim ang kanyang mga mata at umapaw ang pagkaasiwa sa kanyang dibdib. Si Xiaoli ay tila interesado sa kilos na ito, umiti o kaya maging sekretarya ka na lang sa akin. Bago pa man makarinig ng sagot mula kay Roro, malamig na lumapit si Yanting, binuhat siya sa harap ng lahat. Ang kanyang pagkaasiwa ay umabot sa sukdulan na nagpapakita na siya ay nagsiselos. Sa pagtingin sa pagpapalitan ng tingin ni Roro at Xiaoli, tanging pagkayamot ang naramdaman ni Yanting na hindi niya mapigilan. Sa daan, nag-aaway pa rin sila, ngunit sa mismong sandaling iyon, hindi sinasadyang napilayan si Roro. Walang sinabi si Yanting, tahimik lang siyang lumuhod, dahan-dahang tinanggal ang kanyang high heels at binuhat siya, patuloy na naglakad. Sa daan pa uwi, bigla siyang huminto sa isang tindahan ng bulaklak, bumili ng isang puting orkidya at ibinigay ito kay Roro. Bahagyang nag-alinlangan ang kanyang mga mata, ang alaala ng pagtanggap ng isang orkidya sa nakaraan ay biglang bumalik na nagpatulala sa kanya. Nang makauwi, binalak ni si Dai na itago ang bulaklak, ngunit nag-alangan si Roro at mariing dinala ito sa kanyang silid. Tila naunawaan ni Yanting, tahimik na kinuha ang bulaklak at inilagay sa tabi ng kanyang kama. Walang nagsalita sa kanila, ngunit may mga bagay na hindi kailangang sabihin para maintindihan. Si Dai ay sa katunayan ay tao ni Xiaoli na inilagay sa tabi ni Yanting upang subaybayan ang bawat kilos niya. Samantala, pumasok si Roro sa silid, ang kanyang mga mata ay lumiwanag nang makita ang puting orkidya na nandoon pa. Gumanda ang kanyang pakiramdam, patuloy niya itong pinagmamasdan na parang may nahanap siyang pamilyar sa nakaraan. Bulong niya sa sarili ang tungkol sa mga nakalimutan na alaala, mga tao, at mga kwentong natabunan na. Marahil, sa nakaraan, si Yanting ay nagkasala na nagdulot ng matinding galit sa kanya na gusto niyang kalimutan ang lahat. Ngayon ang unang araw ni Roro bilang sekretarya sa mansyon, ngunit hindi sinasadya niyang narinig na nakatakas si Muran habang papunta sa lugar ng pagbitay. Hindi siya mapakali, kaya ginamit niya ang sakit ng kanyang anak bilang dahilan para umalis. Nang mahanap niya si Muran, bago pa siya makabati, isang nakabibinging putok ng baril ang umalinggaw. Ang bala mula sa baril ni Yanting ay direktang tumama sa katawan ni Muran. Siya ay nagpapagulong-gulong sa sakit, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa nang makita si Roro. Ngunit bago pa siya makareact, malamig na tinapos ni Yanting si Muran sa harap niya. Ang sakit ay parang pinunit ang kanyang puso. Si Roro ay natulala habang tinitingnan ang kanyang minamahal na kapatid na bumagsak. Ang kanyang hininga ay humina at tuluyang nawala, isang pag-apaw ng galit ang bumulwak sa kanyang dibdib. Nang matuklasan na may tao si Xiaoli na nagbabantay, agad na niyakap ni Yanting si Roro. Ngunit hindi niya inaasahan na sinaksak siya ni Roro sa kanyang dibdib. Namula ang dugo sa kanyang balabal, ngunit nagpanggap si Yanting na walang nangyayari. Agad na dinala ni Yanting si Roro sa mansyon, ngunit nang makarating sila sa silid, hindi na niya napigilan ang kanyang galit at sinugod siya. Ngunit gaano man siya magpumilit, hindi pa rin siya katunggali ni Yanting. Sa isang iglap, siya ay kontrolado niya at sila ay naglaban ng matindi sa silid. Sa puntong ito, upang maibsan ang kanyang galit, sinabi ni Yanting ang totoo na sadyang pinakawalan ni Xiaoli si Muran para lang mahulog si Roro sa kanyang bitag. Ang mga salita ay parang asin sa kanyang sugat, ang puot ay sumiklab at ang rason ay natangay sa galit. Mabilis na kinuha ni Roro ang baril sa mesa at patuloy na nagpaputok kay Yanting. Nang makita na talagang gusto niyang kunin ang kanyang buhay, agad na tumalon si Yanting sa bintana at nawala sa dilim. Nang gabing iyon, nagpunta si Roro sa mansyon ng pamilya yon na may dalang masakit na balita na pinatay si Muran. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na humiwa sa mabigat na kapaligiran. Ngayon, sa mata ni Roro, si Yanting ay ang kanyang mortal na kaaway. Nang makita niya si Yanting, hindi niya man lang siya tiningnan, ang kanyang malamig na saloobin ay nagpabagsak sa kanyang puso. Si Roro ay direktang sumama kay Xiaoli sa silid upang mag-usap. Iniwan si Yanting sa likuran na may matatalim na mga mata na may halong selos. Nang gabing iyon, siya ay nanatili sa mansyon ng mga Xiao. Hindi pinalampas ni Xiaoli ang pagkakataon, nagdala siya ng isang bote ng masarap na alak sa silid ni Roro upang mag-usap. Sa ilalim ng malabong ilaw, humigop si Roro ng alak, ang kanyang mga mata ay malayo at puno ng puot. Prangka siyang nagpahayag ng kanyang pagkaasiwa sa pagiging nakatali kay Yanting, isang taong walang puso, malamig at walang emosyon. Bahagyang yumuko si Roro, ang kanyang boses ay maihalong pagmamakaawa. Xiaoli, maaari mo ba akong tulungan na makatakas sa kanya? Bahagyang natulala si Xiaoli at pagkatapos ay ngumiti ng mahina, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng interes. Siya ay nag-alok na iayain si
sina Ruoro at Yanting na manood ng opera. Ngunit sa loob niya ay may tahimik siyang pinaplano. Samantala, si Yanting ay nakaupo sa kanyang pag-aaral. Tinutulungan ang kanyang subordinate na kunin ang bala na sinadya niyang hindi tumama. Lumabas na, ang ina ni Muran ay nagtatrabaho para kay Yanting at lihim na iniligtas siya ni Yanting sa isang tuso na paraan. Ang putok ng baril na inakala ng lahat ay pumatay, sa katunayan ay upang lokohin ang mga tauhan ni Xiaoli na nagpatigil sa kanila na tugisin si Muran. Ngunit ang kabaitan ni Yanting ay hindi naintindihan ni Ruoro na nagdulot sa kanya na malunod sa puot nang hindi nalalaman ang totoo. Hindi pa rin niya malimutan ang sandaling iyon nang ang bala ay tumago sa hangin na tumutok kay Muran at hindi pa niya mapatawad ang taong nagpaputok ng baril. Nang pumasok si Yanting sa silid ni Ruoro upang mag-usap, agad siyang malamig na tumingin sa kanya na walang anumang magandang pakiramdam. Ayaw ng ina ni Muran na malaman niya na buhay pa siya dahil sa takot na bumalik si Muran nang walang pag-aalinlangan para sa kanya na magiging masama para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng ilang araw ng tahimik na pag-imbestiga, nalaman din ni Yanting ang tunay na pagkatao ni Ruoro na siya ay anak na babae ng pamilyang Q, si Q Ruoran. Isang babaeng may malalim na puot kay Xiaoli at may pagnanais na hanapin ang kayamanan ng pamilyang Q. Nang malaman ito, nag-alok si Yanting na makipagtulungan sila upang hanapin ang kayamanan. Ngunit sa halip na makita ang kanyang mabuting hangarin, muling hindi siya naintindihan ni Ruoro na inakala niya na si Yanting ay isa ring taong sakim sa kayamanan, walang iba pa. Ang pagtatanghal ay naganap tulad ng napagkasunduan. Dumating sina Ruoro at Xiaoli sa teatro upang manood. Ang pangunahing mang-aawit sa gabing ito ay walang iba kundi si Ginang Xiao. Bagaman nasa entablado siya, ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kanyang asawa at kay Ruoro. May sakit at selos na hindi niya maitago. Kasabay nito, lihim ding dumalo si Yanting, hindi para manood, kundi para hanapin ang sikreto ng kayamanan ni Xiaoli. Nang umalis si Xiaoli, tahimik na sumunod si Yanting, ngunit sa kasamaang palad ay nawalan siya ng bakas nito sa mga madilim na pasilyo. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam, maingat siyang lumapit sa likod ng entablado, kung saan niya pinaghihinalaan na nakatago ang kayamanan. Ngunit sa sandaling pumasok siya, napapalibutan siya ng mga tauhan ni Xiaoli. Sa labas, nasaksihan ni Ruoro ang lahat, ngunit nagpanggap na wala siyang nakita. Samantala, sa entablado, natapos ang pagtatanghal kasabay ng pagtatapos ni Yanting sa mga tauhan ni Xiaoli. Ang mga kayamanan na kanyang nakuha mula sa pamilya Q ay naging mga armas. Hindi niya alam na tahimik na sumusubaybay si Ruoro at narinig ang buong pag-uusap. Nang bumalik si Yanting, puno ng sugat ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigo. Salungat sa tulong na inaasahan niya, si Ruoro ay tahimik na nakaupo, nanonood ng konsyerto. Hinayaan siyang lumaban mag-isa sa mga tauhan ni Xiaoli. Isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa kanyang puso. Galit na umalis si Yanting nang hindi nagsasalita ng isang salita. Sa isang madilim na sulok, ang lasing na kanluraning negosyante ay nag-enjoy sa kanyang tagumpay. Hindi napapansin ang panganib na nagbabanta. Biglang kumilos si Ruoro, pinabagsak ang dalawang tagapagbantay niya, at tinakot siya, pinilit siyang ibigay ang kayamanan. Nang akala niya na ang lahat ay nasa kanyang kamay, biglang lumitaw ang isang anino, si Yanting. Ang dalawa ay sumugod sa isang nakakabighaning paghabol, determinado na makuha ang kayamanan. Sa isang tindahan ng bulaklak, hindi inaasahang nahulog si Ruoro sa bitag ni Yanting. Ang may-ari ng tindahan ng bulaklak ay sa katunayan ay tao niya. Sa harap ng gulat na mata ni Ruoro, ang may-ari ay yumukod at magalang na tinawag siyang Sixth Master. Upang hindi siya bigyan ng pagkakataong lumaban, agad na tinalian ni Yanting si Ruoro, at pagkatapos ay mabilis na itinago ang mga alahas sa mga bulaklak, naghahanda na ilipat ito palabas ng lungsod. Si Ruoro ay lubos na nagulat nang matuklasan ang tunay na layunin ni Yanting. Nais niyang dalhin ang gintong ito sa harapang linya upang tulungan ang kanyang mga kababayan. Mula noon, sa mata ni Ruoro, si Yanting ay laging isang kontrabida, walang awa at malamig. Bukod pa rito, ang may-ari ng tindahan ng bulaklak ay nagbunyag ng isang bagay na mas nagulat sa kanya, na si Yanting ay laging nagtitipid. Kahit na ang kanyang mga pagkain ay simple lang, para lamang mailaan ang karamihan sa kanyang pera sa pagtulong sa mga naghahanap buhay. Ang mga mata ni Ruoro ay bahagyang nag-alinlangan. Sa sandaling iyon, tiningnan niya si Yanting na may ganap na ibang pakiramdam. At sa unang pagkakataon, pumayag siyang makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, si Ruoro ay labis na nagulat nang matuklasan na ang kanluraning negosyante na kanyang ninakawan ng kayamanan ay bumalik sa pagkakataong ito upang hingin kay Xiaoli na magbayad para sa nawawalang pera. Gayunpaman, mariing tumanggi si Xiaoli na agad na nagpawalang bisa sa kanilang kasunduan. Sinubukan ni Ruoro na iwasan ang kanyang mga mata, ngunit sa kasamaang palad, nakilala siya nito. Malakas siyang inakusahan nito na siya ang magnanakaw kahapon, na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Sinubukan ni Ruoro na tanggihan ito, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, pinrotektahan siya ni Xiaoli. Nang walang pag-aalinlangan, malamig siyang kumilos, pinatay ang negosyante, at tinapos ang banta. Hindi pa doon natatapos ang lahat, mabilis na nakahanap si Xiaoli ng bagong partner upang mag-angkat ng mga armas. Ang lahat ng kanyang mga plano ay patuloy na naging maayos. Sina Ruoro at siya ay muling nagpalitan ng makahulugang tingin na parang isang mapanganib na laro sa isipan.
Ngunit sa labas ng mansyon, may isang bagong karakter na lumitaw, si Annie, ang anak na babae ng pamilyang Du na kararating lamang mula sa Europa. Siya ay malapit kay Ginang Xiao, at nang malaman niyang si Ruoruo ay ang asawa ni Yanting, agad na nagbago ang kanyang mukha at nagpakita ng pagkaasiwa. Hindi niya sinubukang itago ang kanyang pagiging malayo dahil matagal na siyang lihim na umiibig kay Yanting kahit na hindi pa kailanman nasuklian ang damdaming iyon. Gayunpaman, patuloy pa rin si Annie sa paglalapit kay Guyanting, umaasa na magkakaroon ng pagkakataon na mabago ang sitwasyon. Lalong naging tensyonado ang kapaligiran ng maglaro ng mahjong ang apat na tao. Sinamantala ni Guyanting ang pagkakataon na magtanong tungkol sa pagnanakaw ng kayamanan noong isang gabi. Ngunit nagkibit balikat lang si Xiaoli, nagpa siya na huwag nang imbestigahan pa dahil sa huli pinaslang na niya ang dayuhan. Sa simula pa lang, si Jiang Ruo ay naiinis na nang makita niya na pinapansin ni Guyanting si Annie, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagkairita sa laro. Patuloy siyang gumamit ng matatalim na galaw, hindi binibigyan si Guyanting ng pagkakataon na maglaro. Nang makita ito, sadyang naglaro si Xiaoli ng ganito para manalo siya, na nagpainip kay Guyanting at gusto niyang makipagkompetensya. Ngunit nakakainis na, nagkamali siya ng tinulungan niya si Annie na manalo, na lalong nagpagalit kay Jiang Ruo. Hindi tumigil doon, tila sinasadya ni Xiaoli na magdagdag ng langis sa apoy, na nagpagalit kay Jiang Ruo hanggang sa umalis siya sa mesa. Ngunit paglabas niya, tinukso siya ni Annie dahil natalo siya at nawala ng lahat ng pera. Ang pagkainis ni Jiang Ruo sa puntong ito ay umabot na sa sukdulan, hanggang sa nadamay si Guyanting at siya ang naging target ng kanyang galit. Pagkatapos ng laro, gusto ni Guyanting na hintayin si Jiang Ruo na matapos ang trabaho para makasama siya pauwi. Ngunit diretsa siyang tumanggi, hindi man lang siya tiningnan. Nang makita ito, mabilis na sinamantala ni Annie ang pagkakataon at inanyayahan si Guyanting na umuwi kasama niya. Ngunit sa kabutihang palad, sapat pa rin siyang matalino upang tumanggi, kung hindi man, marahil ay magkakaroon ng isang tunay na malaking pagsabog sa sandaling ito. Kinabukasan, nagdala si Xiaoli ng isang bungkos ng pulang rosas para ibigay kay Jiang Ruo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Direkta niyang inamin na alam niya na siya ang nagnakaw sa kayamanan, ngunit sa halip na sumbatan, ngumiti lang siya, iniisip na ginawa niya iyon dahil sa kahirapan na naranasan niya sa pamumuhay kasama ni Guyanting. Ang banayad na mga salita na iyon ay nagpagaan sa pakiramdam ni Jiang Ruo. Hindi bababa sa hindi na niya kailangang mag-alala na hahabulin ni Xiaoli ang bagay na ito. Sinamantala ni Xiaoli ang pagkakataon upang imbitahin siya para sa isang hapunan, ngunit agad na tumanggi si Jiang Ruo. Alam niya na hinihintay pa rin siya ni Guyanting sa ibaba at higit sa lahat, ayaw niya na samantalahin ni Annie ang pagkakataon na ito para lapitan ang kanyang asawa. Sa kanyang pagbabalik, hindi niya sinasadya na makita si Gigifi na nakaupo kasama si Annie. Malinaw na sinusubukan ng dalaga mula sa pamilya doon na kunin ang loob ng bata gamit ang mga masarap na matatamis, ngunit si Gigifi ay hindi madaling bilhin. Ngumiti lang ang bata, ngunit hindi nagmamadali na tanggapin ang atensyon ni Annie. Pumasok si Jiang Ruo sa tindahan, nakita ang pananabik sa mata ni Gigifi habang tinitingnan ang mga tinapay sa harapan niya. Nagitngit siya, kahit na wala siyang maraming pera, hindi siya pwedeng matalo kay Annie sa labanang ito. Agad siyang pumili ng pinakamalaki at pinakamahal na tinapay, pagkatapos ay lihim na sumenyas kay Guyanting para magbayad. Si Guyanting, kahit nalabag sa loob, ay hindi pwedeng tumanggi, kaya tahimik na tinanggap ang sakit na ito sa kanyang bulsa. Magkakasama silang tatlo na bumalik sa bahay sa isang masayang kapaligiran. Ngunit nang pumasok sila sa bahay, isang bagong problema ang lumitaw. Sa simula, inupahan lang ni Jiang Ruo si Gigifi na magpanggap na anak niya sa loob ng 3 araw. Ngunit ngayon ay lumampas na ng 2 araw. Agad na naisip ng bata ang isang bagong ideya. Nag-alinlangan siya kung dapat ba siyang magtrabaho para kay Annie dahil mukhang mayaman ito. Nang marinig iyon, agad na naramdaman ni Jiang Ruo ang pagkabalisa, habang si Gigifi naman ay matalinong humiling ng dagdag na sahod kung gusto niyang manatili siya. Sa sandaling ito, pumasok si Guyanting at mabilis na umatras si Gigifi. Nag-iwan ng pribadong espasyo para sa dalawa. Ang kapaligiran sa silid ay biglang naging kakaibang awkward. Kung noon, palagi silang nag-aagawan sa malaking kama, ngayon naman, pareho silang gustong mag-agawan sa sofa. Ang awkwardness na ito ay hindi na kinaya ni Jiang Ruo. Namula ang kanyang mukha at dali-dali siyang umalis. Kinabukasan, hinanap ni Guyanting si Xiaoli na kasalukuyang nagbabasa ng liham na ipinadala ng duke. Ang sitwasyon ng digmaan sa Ningxing ay lalong naging tensyonado. Ang hukbo ay kulang sa pagkain at armas at nangangailangan ng agarang tulong. Balak tumulong ni Xiaoli, ngunit ang Jiangsheng ay nasa isang mahirap na yugturin. Hindi siya makakapagpadala ng mga tropa o armas sa Ningxing tulad ng inaasahan. Iminungkahi ni Guyanting na magbigay si Xiaoli ng pera upang sila na mismo ang mag-asikaso. Ngunit si Xiaoli ay walang pakundangan ng ngumiti at direkta na sinabi na wala siyang gaanong pera tulad ng iniisip ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay nagpatawa ng malamig kay Guyanting. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkasuklam habang tinitingnan niya si Xiaoli. Pinuna niya ito ng walang pag-aalinlangan na sa labas ay may mga taong lumalaban hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. Naubusan ng pagkain at bala habang may isang taong namumuhay sa karangyaan, kumakain ng masarap at nagsuot ng maganda at walang pakialam na tinatangkilik ang malungkot na musika. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, biglang tumugtog ang musika at isang pamilyar na anino ang lumitaw sa entablado. Magandang lumabas si Jiang Ruo kasama si Xiao Furen. Ang bawat galaw ay grasyoso tulad
tulad ng dumadaloy na tubig at lumilipad na ulap, ang kanyang manipis na katawan at malambot na mga kamay ay lumilikha ng mga kaakit-akit na kurba. Ang buong bulwagan ay natahimik, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Para naman kay Guyanting, hindi niya binigyan ng pagkakataon si Xiao, linalapitan siya, hayagang lumapit siya. Hindi siya natakot na maging malapit kay Jiang Ruo mismo sa harap niya. Ipinahayag ni Jiang Ruo ang kanyang pagnanais na magtanghal sa Wang Yulu, kung saan pumayag din si Xiao Furen na sumali siya. Ngunit ang tunay niyang layunin ay hindi lamang limitado sa pagkanta at pagsasayaw. Kailangan niya ng pagkakataon upang unti-unting makalapit sa kayamanan na orihinal na pag-aari ng kanyang pamilya. At ito ang unang hakbang sa kanyang plano. Kinabukasan, ang unang pagtatanghal ni Jiang Ruo sa Wang Yulu ay nakaakit ng maraming atensyon sa likod ng entablado. Umupo siya sa harap ng salamin, ang kanyang mga kamay ay mahusay na naglalagay ng makeup, ang kanyang matalas at magandang kagandahan ay nagpakita pa rin ng isang mahiwagang aura. Sa gitna ng sandaling iyon, biglang lumitaw si Guyanting, ang kanyang mga mata ay kalmado at halo-halong pag-aalala habang tinitingnan siya. Dahil ang babaeng ito ay laging nanganganib na gawin ang gusto niya. Nag-aalala siya, nangako siya na sasamahan siya upang makuha ang kayamanan ng pamilya Tu para sa kanya. Ang malumanay na mga salita na may kasamang pag-aalaga ay nagpangiti kay Jiang Ruo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagmamalasakit mula sa lalaking ito. Ang kanyang hininga ay malapit, ang kanyang mga mata ay matatag, ang kanyang mainit na kamay ay marahang hinawakan ang kanyang labi. Biglang namula si Jiang Ruo, ang kanyang puso ay bumibilis. Posible bang nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya? Ang pagtatanghal ay nagpatuloy ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang sayaw ni Jiang Ruo ay tila kinabighani ang buong bulwagan. Ang bawat kumikinang na ilaw ay sumasalamin sa kanyang kaakit-akit na hitsura sa entablado. Sa ibaba, ang mga mata ni Guyanting ay hindi umalis sa kanya kahit isang segundo habang unti-unting nagpapakita ng pagkasuklam si Xiao Li nang masaksihan niya ang eksenang iyon. Binalaan ni Ani si Xiao Furen na baka ma-inlove si Xiao Li kay Jiang Ruo. Ngunit bumiti lang si Xiao Furen ng walang emosyon. Pagkatapos ng pagtatanghal, umalis si Jiang Ruo sa entablado. Hindi sinasadya na narinig niya ang isang mahalagang pag-uusap. May nagbanggit tungkol sa isang misteryosong estatwa ng Diyos na, maliban kay Xiao Li, ay walang sinumang pinapayagan na hawakan. Agad siyang naghinala na ang kayamanan ay maaaring nakatago sa loob. Habang walang nakapapansin, dahan-dahan siyang lumapit. Maingat na binuksan ang lihim na silid na nakatago sa loob ng estatwa ng Diyos. Sa sandaling ito, isang parol sa malaking bulwagan ang biglang bumagsak, isang senyales na may nakapasok. Agad na napansin ni Xiao Li ang kakaibang bagay. Mabilis siyang lumapit para tingnan. Ngunit bago pa siya makarating, isang malakas na kamay ang humila kay Jiang Ruo para tumakas, si Guyanting iyon. Galit na galit si Xiao Li at nag-utos na hanapin ang buong lugar. Nahulaan na ni Xiao Furen ang layunin ni Jiang Ruo. Naghihintay lang siya na mahulog ito sa bitat. Sa gitna ng krisis, buong tapang na hinila ni Guyanting si Jiang Ruo at sumugod diretso sa entablado, sa harap ng daan-daang tao. Ang biglaang deklarasyon ay nagpabigla sa buong bulwagan. Mahigpit siyang niyakap ni Guyanting, hindi siya nakapagsalita, habang si Guyanting ay nanatiling kalmado ang mukha. Tila ba ito ay isang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal? Ang pagiging natural at kalmado ni Guyanting ay nakatulong kay Jiang Ruo na makatakas sa gitna ng krisis. Hindi magawang magpalaki ng isyu ni Xiao Li dahil lahat ng mata ay nakatingin sa kanila. Nang may magtanong kung bakit nila ginagalaw ang estatwa ng Diyos, ngumiti lang si Guyanting at sinabi na naglalaro lang sila ni Jiang Ruo. Nang akalaing kalmado na ang lahat, biglang dumating ang isang nakakagulat na balita. Nawawala si Gidi. Ang kapaligiran ay agad na naging tensyonado at ang lahat ay nagpapanik at naghati-hati upang maghanap. Si Gidi ay kinontrol ng dalawang kidnapper. Ngunit sa kabutihang palad, natuklasan siya ni Guyanting sa tamang oras at iniligtas siya. Pagkatapos naligtas na maibalik si Gidi, hindi maiwasan ni Guyanting na magtaka kung bakit tinatawag ng bata na tatay ang iba saan man siya magpunta. Nang personal na masaksihan ni Guyanting na tumanggap si Gidi ng bayad mula sa isang taong umupa sa kanya upang gumanap na anak, lalo siyang nagduda, alam na hindi na ito maitatago. Nagpa siya si Jiang Ruo na aminin ang lahat, umupa siya kay Gidi upang magpanggap na kanyang anak upang legal na makapasok sa mansyon ng pamilya Xiao at maisagawa ang kanyang plano ng paghihiganti. Nang marinig ito, natigilan si Guyanting, ngunit ang nakakagulat ay sa halip na sumbatan, nakaramdam siya ng ginhawa at kahit na may kaunting kaligayahan. Pagkatapos nito, magkasama silang tatlo na naglakad-lakad sa kalye at dumaan sa isang tindahan ng inihaw na kamote sa tabi ng kalsada. Hindi nila inaasahan na ang may-ari ng tindahan ay isang asasin na inupahan upang patayin si Guyanting. Nang mapansin ang isang kakaibang senyales, agad niyang nailagan ang pataksil na atake at mabilis na tinalo ang mga nag-ambush. Nang mapansin na ang kanilang target ay si Guyanting, nagmamadaling dinala ni Jiang Ruo si Gidi palayo. Iniiwan siya na mag-isang haharap sa mga kaaway. Ngunit hindi pa tumitigil ang panganib. Nang makatakas ang dalawa sa isang panganib, lumitaw ang isa pang grupo ng mga asasin na sa pagkakataong ito ay nagtatarget kay Jiang Ruo mismo. Sa parehong oras, hinahabol din si Guyanting. Ang isang panig ay gustong kunin ang kanyang buhay, ang isa naman ay gustong patayin siya. Wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban at protektahan ang isa't-isa. Sinamantala ang pagkakataon upang makatakas. Sa sandali ng malapit sa kamatayan, hindi sinasadya na lalo silang nagtiwala sa isa't-isa. Ang tiwala sa pagitan ng dalawa ay unti-unting nabuo. Ang taong nasa likod ng pag-ambush kay Guyanting ay walang iba kundi si Xiao Li, habang ang gustong pumatay kay Jiang Ruo ay si Ani. Sa labas
labanan, nasugatan si Guyanting habang pinoprotektahan si Jayang Ruo. Nang makita ang dumudugong sugat sa kanyang dibdib, mabilis na tinulungan ni Jayang Ruo na gamutin ang sugat. Maingat siyang naglagay ng benda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-aalala. Tiningnan ni Guyanting ang mukha niya sa sandaling ito, ang pag-aalala at lambing na iyon ay nagpalambot sa kanyang puso. Hindi na kayang pigilan ang kanyang emosyon, bigla niyang hinila si Jayang Ruo pabalik at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. Ang espasyo ay tila huminto, ang dalawa ay lumubog sa matamis na sandali. Ngunit sa sandaling ito, hindi sinasadya na nahawakan ni Jayang Ruo ang kanyang sugat na nagpasimangot kay Guyanting dahil sa sakit. Nagulat si Jayang Ruo, agad siyang umatras, ang kanyang mukha ay namula, hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Dahil sa sobrang awkward, nakalimutan niya ang sugat. Umiti si Guyanting at mahinahon na sinabihan siya na sa susunod na nasa panganib siya, magpadala siya ng signal sa kanya. Para maalis ang awkwardness, nagpa siya ang dalawa na maglaro ng baraha buong gabi para patayin ang oras at para maiwasan na matuklasan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Guyanting na may utang na sahod si Jayang Ruo kay Gititi na nagpilit sa bata na maghanap ng bagong trabaho. Abala siya sa kanyang plano ng paghihiganti sa loob ng maraming taon. At hindi niya naisip na maghanap buhay o alagaan ang kanyang sarili. Si Guyanting ay ang ampon na anak ng duke, kaya si Xiaoli, kahit na may ambisyon siyang patayin siya, ay hindi niya magawang gawin ito ng hayagan, maaari lang siyang lihim na mag-utos ng mga asasin. Natatakot siya sa kapangyarihan ng kanyang amang-ama at lalo siyang nag-aalala sa mga lihim na koneksyon sa likod niya. Ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang panganib. Alam ni Guyanting na ang mga taong umatake sa kanya ngayon ay ipinadala ni Xiaoli. Samantala, sa panig ni Xiaoli, tinatanong niya ang kidnapper ni Gititi at biglang natuklasan ang isang mahalagang katotohanan na si Gititi ay hindi ang tunay na anak ni Guyanting at Jayang Ruo pagkatapos ng halik noong isang gabi. Patuloy na naaalala ni Guyanting ang sandaling iyon. Ang matamis na pakiramdam, ang hininga ni Jayang Ruo ay nanatili pa rin sa kanyang isipan na nagpipigil sa kanya na mag-focus sa anumang bagay. Ngunit nang bumisita si Jayang Ruo, sa halip na alagaan ang kanyang sugat ng malumanay tulad ng dati, galit siyang umalis. Naalala niya kung paano siya ipinagtanggol ni Guyanting sa harap niya. Biglang nakaramdam si Jayang Ruo ng sama ng loob. Sa gitna nito, nagdala si Gititi ng isang pahayagan na nagpatulala kay Guyanting. Ang balita sa loob ay nag-aakusa sa kanya na siya ang kidnapper ni Gititi. Agad pagkatapos, dumating ang isang grupo ng mga tao. Inakusahan siya at pinilit siyang sumama sa kanila para sa investigasyon. Narinig ni Jayang Ruo ang ingay, dali-dali siyang tumakbo, ngunit bago pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hiniling ni Guyanting na maging kalmado siya sa isang matatag na tingin na sinasabing magiging maayos lang siya, ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Sa kulungan, ang dating sugat ni Guyanting ay hindi pa gumagaling ngunit kinailangan niyang tiisin ang malupit na pagpapahirap. Si Guyanting ang utak sa likod ng sindikato ng child trafficking, pinipilit siyang umamin. Hindi kayang tumayo lang si Jayang Ruo, iginigit pa rin niya na si Gititi ay ang kanyang anak na gusto niya siyang protektahan. Nang makita na nananatiling matatag ang dalawa at ayaw umamin, binago ni Xiaoli ang kanyang taktika. Tinitigan niya si Guyanting at dahan-dahang nagbanta na kung aaminin niya na peke lang ang kasal niya kay Jayang Ruo. Pakakawalan niya siya at siya. Ngunit kung hindi, si Jayang Ruo ay agad na hulihin dahil sa pagiging kasapakan. Kinilabutan si Jayang Ruo sa banta ni Xiaoli, bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi sinasadyang humigpit ang kanyang kamay. Lumingon siya para tingnan si Guyanting, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Alam niya na hindi siya yuyuko sa kanyang kaaway para sa kanya, ngunit ayaw niya na masaktan pa siya. Gayunpaman, habang naghihintay ang lahat sa sagot ni Guyanting, hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Sa kabaliktaran, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng matatag na paninindigan. Kahit na anong mangyari, mahal ko pa rin siya. Siya ay magpakailanman na aking asawa. Ang malinaw na deklarasyon ay nagpabigla sa lahat sa paligid, kahit na si Jayang Ruo ay natigilan na nakatingin sa kanya. Sa isang sandali, ang kanyang puso ay tila huminto. Mahigpit na humigpit ang kamao ni Xiaoli. Dumilim ang kanyang mga mata nang makita niyang nabigo ang kanyang banta. Sigaw niya, mabuti, binibigyan kita ng 24 oras. Kung hindi mo may papatunayan ang relasyon mo sa batang iyon, mamamatay ka. Agad-agad, isang malakas na kuryente ang bumaba sa katawan ni Guyanting, nagpakonvulsi sa kanya, ang kanyang mga labi ay namutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ang buong lungsod ay nag-ingay sa nakakagulat na balita, ang mga flyers ay nakakalat sa lahat ng dako, na nag-aakusa kay Guyanting ng krimen ng child kidnapping at human trafficking. Ang mga usap-usapan, ang mga mata ng pagkasuklam, at ang mga kritisismo ay sumunod sa kanya sa bawat sulok ng kalye, na nagpabago sa kanya mula sa isang iginagalang na tao patungo sa isang taong kinokondena ng lipunan. Hindi kayang tumayo lang si Jayang Ruo, nagpasya siyang makipagkita kay Xiaoli. At tuwirang nagbigay ng kondisyon na pupunta siya sa mansyon, kasama niya, kapalit ng pagpapalaya niya kay Guyanting. Tumawa si Xiaoli, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan habang tinitingnan siya. Alam niya na ginagawa ito ni Jayang Ruo para lang iligtas si Guyanting, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang gusto niya ay makuha siya. Sa daan pabalik, si Jayang Ruo ay lumubog sa isang gulo ng mga iniisip. Ang mga salita ni Guyanting noon ay umalinggaw sa kanyang tainga, ang taos puso niyang damdamin para sa kanya, ang kanyang mainit na yakap, ang mga pagkakataon na sinuway niya ang lahat para protektahan siya. Ang lahat ng ito ay nagpabigat sa kanyang puso, upang masuklian siya, upang iwasto ang kanyang sariling pagkakamali, pinili niyang magsakripyo. Nang mapalaya si Guyanting,
Ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap ng isang pamilyar na anino. Nasaan siya? Hindi ba siya dumating? Bumaba ang kanyang puso nang si Annie lang ang nakita niya na naghihintay. Ayaw niyang maniwala na iniwan siya ni Jiang Ruo. Dinampot niya ang isang sigarilyo, dahan-dahan siyang nag-isip ng dahilan para patagalin ang oras, umaasa na siya ay darating. Ngunit kahit ang pusporo sa kanyang kamay ay hindi umapoy, tila ang langit ay nagbibiro sa kanya. Sa sandaling iyon, balak na ni Jiang Ruo na sumakay sa kotse at umalis, ngunit bumalik si Guyanting. Nagsalubong ang kanilang mga mata, ang isang panig ay may marupok na pag-asa, ang isa naman ay may masakit na pag-iwas. Malamig niyang sinabi na tapos na ang kanilang relasyon, natigilan si Guyanting. Sinubukan niyang pigilan siya, ngunit itinulak niya ang kanyang kamay, hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Ang kanyang puso ay parang sinasakal, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa labas, naghihintay na si Tilly, ang kanyang labi ay nakangiti na puno ng kasiyahan nang makita niya ang eksena sa harap niya. Ang galit ay sumiklab sa dibdib ni Guyanting, humigpit ang kanyang kamao, gusto niyang sumugod at suntukin ang mukha ng taong sumira sa lahat ng bagay sa kanya. Ngunit bago pa siya makakilos, pinigilan siya ni Jiang Ruo. Direkta siyang tumingin sa kanyang mga mata, sinasadya niyang sabihin ang pinakamalamig na mga salita. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na bumaon ng malalim sa puso ni Guyanting. Nasiyahan si Tilly na makita ang kanyang masakit na mukha, hindi niya nakalimutan na mag-iwan ng isang mapaghamong tingin bago niya hilahin si Jiang Ruo palayo. Hindi siya lumaban, nakatayo si Guyanting ng tahimik sa gitna ng gabi, blanko ang kanyang isipan, tanging ang imahe lang ng kotse na nagdadala sa kanya ang palayo. Unti-unting nawawala, iniiwan siyang mag-isa, nag-iisa sa hindi maibabalik na pagkawala. Tahimik na tinitingnan ni Guyanting ang orchid pot sa mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Sa kabilang banda, si GDC ay nagkasakit dahil sa labis na pagkamis sa kanyang ina. Ang lagnat ay nagpagising sa bata, ang kanyang bibig ay patuloy na binabanggit ang pangalan ni Jiang Ruo. Tiningnan ni Guyanting ang mahinang bata sa kama, ang kanyang puso ay lalong nananakit. Sa mansyon ng pamilya Xiao, nanatili pa rin si Jiang Ruo na may distansya kay Xiao Li kahit nakasama na niya ito. Binigyan siya nito ng isang mahalagang pares ng hikaw, bilang patunay ng kanyang pagmamay-ari. Ang eksenang iyon ay hindi sinasadyang nakita ni Xiao Furen, na nagpahiwatig sa kanyang nag-iisip siya ng palihim tungkol sa isang bagay. Di nagtagal, lumitaw si Ian, sadyang nagpakita ng pagiging malapit kay Xiao Li mismo sa harap ni Jiang Ruo. Ngunit salungat sa inaasahan niya, tuluyang hindi siya pinansin ni Xiao Li, ang kanyang mga mata ay nanatili lang kay Jiang Ruo. Mahigpit na kinagat ni Jiang Ruo ang kanyang labi, ang kanyang paninindigan sa loob ay lalong naging matatag. Dapat niyang alamin ang katotohanan tungkol sa trahedya noon nang ang buong pamilya Tu ay walang awang pinaslang. Sinimulan niyang tuklasin ang buong mansyon, sinasaulo ang bawat daanan at bawat mahalagang lokasyon para maghanap ng mga pahiwatig. Ang kanyang destinasyon ay ang silid na naglalaman ng mga lihim na dokumento. Ngunit nang balak na niyang buksan ang pinto, isang malakas na kamay ang humila sa kanya, papasok sa isa pang silid. Si Guyanting iyon, ang tunog ng mga yabag ay umalinggaw sa pasilyo. Mabilis na nagtago ang dalawa sa isang sulok. Mahinang sinabi niya kay Jiang Ruo na umuwi dahil mailagnat si Giditi at sobra siyang namimiss nito. Mahigpit na humigpit ang kamao ni Jiang Ruo. Namiss niya si Giditi, ngunit hindi niya maaaring hayaan na masira ang kanyang plano. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Xiao Li sa labas. Dumilim ang kanyang mga mata nang makita niya sina Guyanting at Jiang Ruo na magkasama na lumabas mula sa isang saradong silid. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang baril. At ang malamig na dulo nito ay direktang itinutok sa ulo ni Guyanting. Sandaling nagpanik si Jiang Ruo, mabilis na binitawan ang kamay ni Guyanting at mabilis na lumapit kay Xiao Li. Bilang isang paraan upang pakalmahin siya, sinubukan niyang manatiling kalmado at malamig na pinapaalis si Guyanting. Mahinang umiti si Guyanting, ang kanyang ngiti ay mas mapait kaysa kailanman. Hindi na siya nagsalita pa, tahimik siyang umalis. Pagkatapos, ipinahayag ni Jiang Ruo ang kanyang pagnanais na pumunta sa Wang Yulu para magpatuloy sa pagkanta ng opera. Ngunit agad na tumanggi si Xiao Li. Alam niya na kung papayagan niya siyang bumalik doon. Naghintay siya sa pamilyar na anino. Ngunit naghintay siya ng naghintay ngunit hindi pa rin siya lumitaw. Sa huli, lumamig ang kanyang puso. Ang kanyang mga yapak ay mabigat habang siya ay umalis. Sa bahay, matyagang naghihintay pa rin si Giditi kay Jiang Ruo. Ngunit nang bumukas ang pinto, si Guyanting lang ang pumasok. Ang mga mata ni Giditi ay dumilim, puno ng pagkabigo. Kahit na nagpapanggap lang siya na anak ni Jiang Ruo, ang kanyang damdamin para sa kanya ay totoo. Upo lang ang bata doon, tahimik, hindi nagsasalita ng isang salita. Sa labas, tahimik na nakatingin si Jiang Ruo sa bintana, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Gusto niyang pumasok, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob. Muli, pinili niya na umalis, dala ang kanyang sariling sakit at iniiwan ang sakit sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kinabukasan, si Zida ay lihim na nagmamanman sa flower shop na madalas na pinupuntahan ni Guyanting at nang makakita siya ng kakaibang kilos, agad siyang nagulat kay Xiao Li. Di nagtagal, biglang inanyayahan ni Xiao Li si Jiang Ruo sa Wang Yulu. Hindi pa niya naunawaan ang kanyang intensyon nang ang eksena sa harap niya ay nagpatigil sa kanyang puso. Nakatayo doon si Xiao Li, malamig na inuutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin ang may-ari ng flower shop kasama ang isang misteryosong kargamento. Mula sa malayo, nasaksihan din ng mga tauhan ni Guyanting ang eksenang ito. Nang makita nila si Jiang Ruo na kasama si Xiao
Xiaoli, agad silang nagulat kay Guyanting. Ang pagdududa ay mabilis na lumaganap, ibinenta ba ni Jiang Ruo ang may-ari ng flower shop at pati na rin siya. Mahigpit na humigpit ang kamao ni Jiang Ruo. Alam na alam niya na ang may-ari ng flower shop ay hindi lang isang ordinaryong nagtitinda ng bulaklak. Siya rin ay isang tao na lubos na iginagalang ni Guyanting at itinuturing pa nga niyang parang tunay na ama. Hindi niya pwedeng hayaan na mamatay siya sa kamay ni Xiaoli. Nang walang pag-aalinlangan, lihim siyang nakipag-ugnayan kay Guyanting at inabisuhan siya tungkol sa oras at lugar ng pagpatay kay Uncle Lee. Gusto niyang makipagtulungan sa kanya upang iligtas siya. Agad na tumanggi ang mga tauhan ni Guyanting. Nagdududa pa rin na may masamang intensyon si Jiang Ruo sa kanya, ngunit nanatiling matatag si Guyanting. Kahit na ano paman, kailangan niyang iligtas si Uncle Lee. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabi ng malupit na pagpapahirap, si Uncle Lee ay dinala sa lugar ng pagpatay. Ngunit ang oras ng pagpatay ay maagang inilipat ng 1-0 minuto. Sa kabutihang palad, dumating din si Guyanting sa oras upang harapin ang mga tauhan ni Xiaoli sa labas. Si Jiang Ruo ay nauna nang nakihalubilo sa karamihan, mabilis na lumapit kay Uncle Lee at tinanggal ang kanyang tali. Ngunit sa sandaling iyon, isang matalas na sinag ng liwanag ang dumampi sa hangin at direktang tumama sa liig ni Uncle Lee na nagpatumba sa kanya sa mga braso ni Jiang Ruo. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Ruo, ang kanyang puso ay tila huminto. Isang hairpin ang nakabaon ng malalim sa liig ni Uncle Lee. Ang pulang dugo ay kumalat sa kanyang damit. Iyon ang kanyang pin. Ang lahat ay nasa plano ni Xiaoli at Annie. Gusto nilang paghiwalain siya at si Guyanting. Dumating si Guyanting. Nang ang kanyang mga mata ay tumama sa madugong pin sa liig ni Uncle Lee, ang kanyang mukha ay agad na naging malungkot. Ito ang karayom ni Ruo, siya ba ang pumatay sa tiyuhin? Sumiklab ang galit, tiningnan niya ito ng mailamig na hindi pa niya nararanasan. Puno ng kalungkutan ang kanyang boses. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakakatakot sa lamig. Itinaas niya ang baril at itinutok dito, ngunit hindi umatras si Ruo. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito, hinila at inilagay sa kanyang noo. Nanginginig ang kamay ni Ting, ngunit sa huli, hindi niya ito nagawang saktan at piniling umalis. Hindi maintindihan ni Ruo kung bakit tila alam ni Lee ang lahat ng kanyang mga kilos. Sa tuwing naiisip niya ito, mas lalo siyang nagdududa na may nakikinig sa kanya. Pagbalik sa silid, hinalugog niya ang lahat upang maghanap ng palatandaan at napako ang kanyang tingin sa isang sulok ng paso. Isang maliit na eavesdropping device, humigpit ang kanyang hawak. Wala sa puso ang pagsisisi. Dahil sa pagsubaybay na ito, namatay si Xiaoli nang hindi nararapat. Hindi na makatiis pa, agad na pinuntahan ni Jiang Ruo si Guyanting, ngunit ang kapalit lang ay ang walang awa niyang panlalamig. Ni hindi man lang siya tiningnan ni Guyanting. Ngunit hindi si Guyanting ang tipo ng tao na hahayaang lumipas ang mga bagay, determinado siyang ipaghiganti ang utang na dugo na ito. Sa mismong gabi, siya at ang kanyang mga kasamahan ay palihim na nagsagawa ng isang plano upang pasabugin ang pabrika ng mga armas ni Xiaoli. Sumiklab ang apoy at sinunog ang lahat, ganap na sinisira ang produksyon niya ng mga sandata. Mabilis na kumalat ang balita, ang pamilya Du, isa sa mga mahalagang kasosyo ni Xiaoli, ay nagpasya ring ipagpaliban ang negosasyon ng pakikipagtulungan. Isang hakbang na sapat upang magdulot ng matinding pagkalugi kay Xiaoli. Samantala, hindi sinasadyang narinig ni Ian ang balita na magpapadala si Xiaoli ng mga tao sa Wang Yulu upang patayin si Guyanting. Nais na pukawin si Jiang Ruo, sinadya niyang puntahan ito at inihayag na ang Wang Yulu ay hindi lamang isang teatro, kundi isang lihim na puwersa ni Xiaoli. Si Jiang Ruo ay nanatiling kalmado na parang hindi siya interesado. Ngunit sa kanyang puso, mayroon na siyang sariling plano. Batid na sinusubaybayan siya ni Xiaoli, sinadya niyang gumamit ng matatalim na salita upang inisin si Ian. Sa sandaling tumuntong ako sa mansyon ng pamilya Xiao, ako ang magiging legal na asawa, at mananatili ka na lang na isang kabit. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa pagmamataas ni Ian na naging dahilan upang hindi siya mapanatag. Sa kanyang galit, agad siyang sumugod kay Jiang Ruo. Sa mismong sandaling iyon, sinadya ni Jiang Ruo na banggain ang florera, na nahulog at nabasag, sumira sa listening device, at naputol ang lahat ng koneksyon kay Xiaoli. Nagkaroon siya ng pagkakataon, ngayon ang kailangan niya ay isang paraan upang makapasok sa Wang Yulu. Nang gabing iyon, isinuot ni Jiang Ruo ang hikaw na ibinigay sa kanya ni Xiaoli at kusa siyang pumunta sa lalaki. Sa gitna ng romantikong musika, sila ay magkasamang sumasayaw at ang mga mata ni Xiaoli ay puno ng paghanga habang tinititigan siya. Sa mismong sandaling iyon, kinuha niya ang isang litrato, isang larawan niya na tahimik na naglalakad sa kalsada. Nalihim niyang kinunan noon pa. Pagkatapos, bigla siyang nag-alok ng kasal. Nang walang pag-aalinlangan, tumango si Jiang Ruo. Ito ang tanging paraan para makapaghiganti siya at mailigtas si Guyanting. Nang iminungkahi niyang sumali sa Wang Yulu at nag-alok pa na tulungan si Xiao Li na kunin ang buhay ni Guyanting, walang pag-aalinlangan siyang sumang-ayon. Ngunit si Ian, na nakasaksi sa lahat mula sa malayo, ay hindi matanggap ito. Agad siyang sumugod upang tutulan, ngunit ang tanging tugon ay ang panlalamig ni Xiaoli. Isang matalim na tingin ang dumaan at agad-agad inutusan niyang ikulong si Ian. Dahil sa simula pa lang, ang kasal niya at ni Ian ay isang galaw lamang upang palakasin ang impluensya ng Wang Yulu. Narinig ni Jiang Ruo ang plano na patayin si Ian. Hindi niya kayang manatili na lang at manood. Sa kadiliman ng gabi, palihim siyang pumasok sa piitan at tinulungan si Ian na makatakas. Nang siya ay makatakas, agad na pinuntahan ni Ian ang kanyang ama, ang makapangyarihang tao sa pamilya Du. Labis siyang nagpapasalamat kay Jiang Ruo dahil sa pagligtas sa kanyang anak. Pagkatapos, dinala ni Jiang Ruo ang mga tao mula sa Wang Yulu upang hanapin si Guyan
Guyanting, dala ang isang bagay na nagpatigil sa puso niya ang imbitasyon sa kasal niya at ni Xiaoli. Nagdilim ang kanyang mga mata nang makita niya ang imbitasyon. Si Guyanting ay tila namanhid, ang kanyang puso ay nanikip nang mapagtanto na siya ay magiging asawa ng kanyang kaaway. Ngunit para kay Jiang Ruruo, iyon ang tanging paraan upang panatilihin siyang ligtas. Tinanggap niyang kamuhian siya ni Guyanting. Si Gi Dife, ang bata na laging tinitingnan si Jiang Ruruo bilang kanyang ina, ay lubos ding nalungkot, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Ngunit hindi matanggap ni Guyanting ang ganitong katapusan. Sa kabilang banda, suot ni Jiang Ruruo ang kanyang damit pangkasal. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Bigla na lang, bumukas ang pinto at lumabas si Guyanting. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng unang beses niya itong nakitang nakasuot ng damit pangkasal. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya ang kanyang nobya. Gayunpaman, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Lumapit siya na may mga mata na puno ng pag-asa, ngunit malamig na tumanggi si Jiang Ruruo. Kinuha niya ang hairpin, inilagay ito mismo sa harap ng kanyang dibdib bilang isang babala, ngunit hindi umatras si Guyanting. Naatig ang kanyang boses habang nagsasalita tungkol sa paghihirap na masaksihan ang taong mahal niya na ikinasal sa kanyang kaaway. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay unti-unting lumiliit at pagkatapos, hindi alintana ang lahat, yumuko si Guyanting at hinalikan siya. Isang bigla ang halik, nag-aapoy at puno ng sakit. Sa mismong sandaling iyon, isang salamin ang nahulog sa sahig, gumawa ng malakas na ingay at pareho silang nagulat. Natatakot si Jiang Ruruo na matuklasan siya ni Xiaoli. Mabilis niyang itinulak si Guyanting palayo at tuluyang pinutol ang lahat. Narinig ni Xiaoli ang ingay kaya pumunta siya upang hanapin siya. Nakita niya ang bahid ng lipstick sa labi ni Jiang Ruruo. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pagdududa. Gusto niyang pumasok sa kwarto upang mag-imbestiga, ngunit mabilis na nagdahilan si Jiang Ruruo upang tumanggi. Tiningnan niya ito ng may malalim na tingin, ngunit hindi siya pinilit. Agad-agad, inutusan ni Xiaoli na kung sino man ang makakita kay Guyanting sa mansyon ay agad na patayin. Pagbalik ni Jiang Ruruo, nawala na si Guyanting. Lumabas, tahimik siyang umakyat sa labas sa pamamagitan ng bintana. Ngunit hindi siya umalis, may sarili siyang plano. Nagpa siya si Guyanting na agawin ang nobya. Sinubukan ni Zidai na pigilan siya, binabalaan siya na kung magdudulot siya ng gulo sa araw ng kasal, hindi siya papatawarin ni Xiaoli. Ngunit hindi alintana ni Guyanting, kahit mamatay pa siya, hindi niya hahayaang magpakasal si Jiang Ruruo kay Xiaoli. Nagaganap ang kasal sa isang maringgal na kapaligiran. Si Xiaoli ay ngumiti ng may kasiyahan habang malapit na niyang makuha ang babaeng mahal niya. Ngunit si Jiang Ruruo ay ganap na kabaliktaran, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Nang binabasa ang panunumpa, sandali siyang nag-alinlangan, ngunit sumagot pa rin siya, tila malapit nang matapos ang lahat. Bigla na lang, bumukas ang malaking pinto at pumasok si Guyanting kasama ang mga sundalo, direkta siyang sumugod sa bulwagan ng kasal. Nang walang pag-aalinlangan, tumayo siya sa harap ng lahat ng bisita na may matatag na tingin, narito ako upang agawin ang nobya. Ang kanyang kayabangan at determinasyon ay nagpagulat sa buong bulwagan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang singsing, ang singsing na ginamit niya noon upang mag-alok ng kasal sa kanya. Muli, inihandog niya ito sa harap ni Jiang Ruruo. Taimtim siyang nag-alok ng kasal sa kanya sa harap ng lahat. Si Xiaoli ay labis na nagalit, kinuha niya ang kanyang baril at handa na siyang barilin ito. Dalawang lalaki ang nag-aagawan sa isang babae. Ang tensyon ay tumaas, ang atmosfera ay tila nanigas, ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman ay sinampal ni Jiang Ruruo si Guyanting ng napakalakas. Hindi pa doon natatapos ang mga sorpresa, lumabas si Muran at Ani, pareho silang may eleganteng at marangal na tindig. Ngunit ang nakagulat kay Jiang Ruruo ay buhay pa pala si Muran. Sumugod siya at niyakap siya, ngunit hindi ito hinayaan ni Xiaoli. Lumapit siya upang hilahin siya pabalik. Sa sandaling iyon, tatlong lalaki na may tatlong malalaking kapangyarihan ang sabay-sabay na nagtutok ng baril sa isa't isa upang pag-agawan si Jiang Ruruo. Ang kapaligiran ay tense na tila nahihirapan silang huminga. Si Muran ay malamig na ngumiti at pagkatapos ay tahimik na inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Siya si Du Muran, ang kanyang half-brother ni Ani, at kasalukuyang namamahala sa lahat ng negosyo ng pamilya Du. Nang marinig iyon, agad na nagbago ang saloobin ni Xiaoli. Napagtanto na si Muran ay hindi lamang narito para kay Jiang Ruruo, kundi pati na rin para makipag-usap tungkol sa negosyo. Wala nang ibang magagawa si Xiaoli kundi ipagpaliban ang kasal. Umalis si Guyanting sa bulwagan ng kasal. Ang kanyang likod ay puno ng kalungkutan. Agad na hinabol siya ni Jiang Ruruo. Gusto niyang malaman kung bakit niya itinago sa kanya na buhay pa si Muran. Nakikita ang kanyang matatag na tingin, walang sinabi si Guyanting, tahimik lang niyang hinawakan ang kanyang kamay at dinala siya sa ng ina ni Muran. Maingat na isinalaysay ng ina ni Muran ang buong katotohanan kay Jiang Ruruo. Ipinaliwanag kung bakit niya itinago na buhay pa ang kanyang anak. Tanging sa sandaling ito, napagtanto ni Jiang Ruruo ang kanyang mga naunang pag-aalinlangan tungkol kay Guyanting. Lumabas na, hindi siya kasing sama ng inaakala niya. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang bumangon sa kanyang puso, na nagpahirap sa kanya nang maalala ang mga pagkakataong binalak niyang saktan siya. Samantala, si Muran ay may mahalagang negosasyon kay Xiaoli. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na mamuhunan sa pabrika ng mga armas ni Xiaoli at nag-alok
pa na maging isang shareholder. Sandaling nag-alinlangan si Xiao Li, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pagkalkula. Napagtanto na hindi pa siya lubusang pinagkakatiwalaan ni Xiao Li. Umiti lang si Muran at nag-schedule ng isa pang pagkikita. Sa kabilang banda, si Jiang Ruruo ay humingi ng paumanhin kay Guyanting dahil sa kanyang pagkakasala. Upang matubos ang kanyang pagkakamali, dahan-dahan niyang ginamit ang itlog para igulong sa pulang bahagi ng mukha ni Guyanting bilang isang paraan ng pagpapagaan. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay unti-unting lumambot, ngunit si Guyanting ay nanatiling matigas ang ulo. Mahinahon na tinanong kung gusto ba niyang bumalik kasama niya. Ang tanong na iyon ay parang isang hiwa ng kutsilyo sa puso ni Jiang Ruruo. Gusto niyang umalis, gusto niyang iwan ang lahat at tumakas kasama siya. Ngunit kung gagawin niya iyon, lalo lang malalagay sa panganib si Guyanting. Hindi siya maaaring maging makasarili, muli niyang isinantabi ang kanyang nararamdaman at malamig siyang tumanggi. Si Guyanting ay napigil, ang kanyang mga mata ay unti-unting dumilim. Nang walang sinabi pang anumang salita, tumalikod siya at umalis. Ang kanyang mga hakbang ay dala ang galit at sakit sa puso. Pagdating sa mansyon, lalo pang ninais ni Xiao Li na ganap na angkinin si Jiang Ruruo. Nais niyang maging malapit sa kanya, nais niya siyang hawakan, ngunit ang pag-iwas ng kanyang mga mata ay nagpabulusok sa galit sa kanyang kalooban. Nang yumuko siya upang halikan siya, si Jiang Ruruo ay agad na umiwas. Ang kanyang panlalamig ay nagpabaliw kay Xiao Li. Ang kanyang pagsiselos at pagnanasa ay nag-aapoy sa kanyang kalooban. At sa pagkakataong ito, wala na siyang pasensya. Sumugod siya at marahas siyang inangkin nang hindi binibigyan ng pagkakataon na lumaban. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, ipinakita ni Xiao Li ang kanyang nakakatakot na pagkatao. Ang kanyang mukha ay nagtigas, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagkabalisa. Bago ang gabi ng kasal, kasama mo si Guyanting. Sa bulwagan, hinawakan mo ang kamay ni Muran. Pagkatapos, hinabol mo si Guyanting. Bawat salita ay kasing talas ng talim na putsilyo, puno ng galit at pagmamayari. Ang pagkapuot at pagnanais na angkinin si Jiang Ruruo ay lalo pang tumitindi sa kanyang kalooban. Gusto niyang lumaban, gusto niyang gumamit ng sandata para ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na si Xiao Li ay ganoon ka nakakatakot. Bulag sa pagnanasa na angkinin siya, balak pa sana ni Xiao Li na sabihin kay Jiang Ruruo ang tungkol sa lugar kung saan niya tinatago ang kayamanan, ngunit sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating na nagpilit kay Xiao Li na pansamantalang itigil ang lahat para asikasuhin. Malamig na binalaan ni Xiao Li si Jiang Ruruo. Nagbabanta na kung maglakas loob siyang lumaban, tiyak na magbabayad si Guyanting at Muran. Kinabukasan, sinadya ni Xiao Li na tawagin si Guyanting sa mansyon upang igiit ang kanyang pagmamayari. Sinabi niya kay Guyanting na mula ngayon, batiin si Jiang Ruruo bilang kanyang hipag at bayaw. Si Guyanting ay nanatiling tahimik, ngunit nang aksidenteng dumaan ang kanyang mga mata sa kanyang maputing liig, kung saan naroon pa rin ang bakas ng pagmamayari, isang tahimik na galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Gusto niyang magalit, gusto niyang bawiin siya, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang magagawa kundi pigilan ang sakit at tumalikod. Kasabay nito, dumating si Annie, nang walang pag-aalinlangan ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Guyanting na parang nais niyang ipahayag ang kanyang pagmamayari sa harap ni Jiang Ruruo. Nakita ang tanawing iyon, bumigat ang kanyang kalooban, ngunit tahimik lang siyang tumalikod. Dumalaw din si Muran sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala nang makita ang kamay niya na hindi sinasadyang nasaksak ng tinik ng rosas at dumugo. Nang walang pag-aalinlangan, inila niya siya upang gamutin ang sugat. Si Guyanting ay nanood mula sa malayo at pagkatapos ay biglang naglabas ng isang mapanukso na salita na nagpagalit kay Xiao Li, ngunit pinigilan pa rin niya ito. Maingat na binenda ni Muran ang sugat ni Jiang Ruruo na may mga mata na puno ng pag-aalala. Ngunit kahit na lumipas ang panahon, ang kanyang paa ay hindi pa rin ganap na gumaling ang epekto mula sa bala na binaril ni Guyanting noon. Ipinaliwanag ni Jiang Ruruo, umaasa na maiintindihan ni Muran na ginawa iyon ni Guyanting noon upang iligtas siya. Hindi niya gusto na patuloy na masira ang kanilang relasyon. Sa ibang pangyayari, sa wakas ay natuklasan ni Annie ang tunay na pagkakakilanlan ni Jiang Ruruo na siya ay si Kyuro Oran. Hawak ang sikreto na ito, hindi siya nag-atubili na takutin si Guyanting, pinilit siyang maging kanyang nobyo kung hindi niya gustong malantad ang katotohanan kay Xiao Li. Nang gabing iyon, lahat sila ay naglaro ng mahjong. Binalak sana ni Jiang Ruruo na tulungan si Muran na humugot ng baraha, ngunit isang matalim na tingin mula kay Xiao Li ay sapat na upang matakot siya at talikuran ang kanyang bala. Ayaw man niya, humugot siya ng baraha para kay Xiao Li, ngunit nang dahan-dahan niyang inangat ang baraha, hindi sinasadyang nahagip ng kanyang mga mata ang mga pasa sa kanyang pulso. Nakita ni Guyanting na nakatayo sa harap niya ang lahat. Ang kanyang galit ay nag-uumapaw. Hindi na niya kayang pigilan pa. Hindi na makapagpigil pa, sumugod si Guyanting upang harapin si Xiao Li. Ang kanyang mga mata ay dumilim at puno ng galit. Si Xiao Li ay nanatiling kalmado at mumiti lang ng mapanukso. Sa sandaling iyon, wala nang ibang naisip si Guyanting. Kinuha niya ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya. Ngunit hindi nagulat si Xiao Li. Alam na niya na mangyayari ang sandaling ito. Ito mismo ang bitag na kanyang inilatag. Kung unang babaril si Guyanting, maaari niyang gamitin ang pagtatanggol sa sarili bilang dahilan
dahilan upang tapusin siya sa isang legal na paraan, ang sitwasyon ay lubhang tense. Ngunit sa mismong sandaling magsisimula si Xiao Li na kumilos, hindi alintana ang lahat, sumugod si Jiang Ruruo at hinarangan si Guyanting, ginamit ang kanyang katawan upang protektahan siya mula sa pag-atake. Hindi niya maaaring hayaan na mahulog siya sa bitag ni Xiao Li. Nakita ang babaeng mahal niya na patuloy na nagpoprotekta sa ibang lalaki. Ang selos sa kalooban ni Xiao Li ay lalong nag-aalab. Ang pagmamay-ari ay nagpabaling sa kanyang katinuan. Ang kanyang mga mata ay naging mas nakakatakot kaysa kailanman. Hindi pa rin nalilimutan ni Jiang Ruruo si Guyanting at iyon ay isang bagay na hindi niya matanggap. Si Guyanting ay nasasaktan nang makita ang maraming sugat ni Jiang Ruruo. Noong nakaraan, isang maliit na sugat lang ay nagpaparamdam na sa kanya ng pagkakasala. Ngunit ngayon, siya ay hindi pa nagiging asawa ni Xiao Li nang matagal ay kailangan na niyang magtiis ng malupit na pagpapahirap. Sumiklab ang galit, sinigawan niya si Jiang Ruruo nang magdesisyon itong bumalik sa mansyon kasama si Xiao Li. Ipinahayag niya na wala na siyang kinalaman sa kanya at hindi na niya kailangan ang tulong niya. Ngunit sa mismong gabing iyon, palihim siyang kumilos, pinarusahan ang mga taong ng api kay Jiang Ruruo. Ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng matinding pagkalugi kay Xiao Li. Ngunit sa kanyang kapangyarihan, hindi nagtagal ay ganap na naputol ang supply ng mga bala ni Guyanting, na nagpilit sa kanya na humingi ng tulong sa kanyang amain para sa suporta. Samantala, natuklasan ni Jiang Ruruo ang isang lihim na sulat na ipinadala kay Xiao Li na pinaniniwala ang may kinalaman sa kayamanan at matalino niya itong pinalitan. Sa mismong sandaling iyon, natuklasan niya na dinadala ni Zidai ang kanyang anak sa mansyon sa utos ni Xiao Li. Dahil sa kanyang kutob na may masamang mangyayari, nagpasya siyang bawiin ang bata, ngunit sinubukan siya ni Zidai na pigilan. Sila ay naglaban sa isang matinding labanan at sa huli ay matagumpay na tumakas si Jiang Ruruo kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, dahil pinalitan niya ang sulat na hindi nakatakas sa atensyon ni Xiao Li, agad siyang nag-utos na sirain ang mahalagang base ni Guyanting. Hindi siya nag-alinlangan, agad niyang ibinigay ang kanyang anak sa gwardiya ni Guyanting at sumugod upang protektahan ang base. Ngunit pagdating niya sa lugar, nahulog siya sa bitag ng may-ari ng Wang Yulu, isang tao na sa labas ay nagpapasalamat sa kanya, ngunit sa totoo ay kinamumuhian siya dahil inagaw niya ang posisyon ni Tiu Fudlin. Walang awa siyang inatake, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Guyanting sa tamang oras upang sirain ang masamang balak niya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, malabong nakita ni Jiang Ruruo ang isang lalaki na may mukhang eksaktong katulad ni Guyanting. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Muran at binaril si Guyanting nang mailigtas niya siya. Ang damdamin ng pagkamuhi ay bumangon sa kanyang puso nang maalala niya ang eksena kung saan hinalikan ni Guyanting si Jiang Ruruo sa harap niya. Ngunit nang naisip niya ang mga araw na nagtiis siya sa tabi ni Xiao Li at saka kung wala na si Guyanting, walang tutulong sa kanya na harapin si Xiao Li. Hindi kaya ni Muran na tapusin si Guyanting. Sa huli, dinala ni Muran si Jiang Ruruo sa bahay ng kanyang ina. Sa kanyang panaginip, nakita ni Jiang Ruruo ang sarili niya na iniligtas ng isang lalaki mula sa dalawang masasamang tao. Ang anino ay napakapamilyar, ngunit nang nagising siya, nakita niya lang si Muran. Inakala niya na si Muran ang nagligtas sa kanya. Hindi niya gusto na malaman ni Jiang Ruruo ang katotohanan na si Guyanting ang nagligtas sa kanya, kaya nagsinungaling siya na hindi ito kailanman nagpakita. Kasabay nito, si Guyanting ay kakagising lang at gusto agad na hanapin si Jiang Ruruo. Ngunit hindi pa niya kaya wala siyang nagawa kundi hayaan ang kanyang mga tauhan na pigilan siya. Ipinahayag ni Muran ang kanyang damdamin sa kanyang ina, ngunit mariin itong tumutol dahil alam niya na hindi kailanman minahal ni Jiang Ruruo si Muran. Hindi siya sumuko, ginamit niya ang pagiging anak upang bantaan, pinilit ang kanyang ina na tulungan siyang makuha ang puso ng babaeng iyon. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang napulot ni Jiang Ruruo ang isang lumang liham na isinulat niya noon para kay Muran na puno ng mga matatamis na salita na hindi niya maalala na isinulat niya. Dahil sa pagkalito, agad niyang pinuntahan ang ina ni Muran upang alamin ang katotohanan. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay lalo pang nagpatakot sa kanya. Mariin niyang sinabi na ang taong minahal niya ay hindi si Guyanting, kundi si Muran. Ang dahilan kung bakit hindi niya maalala ay marahil dahil sa matinding sakit sa pagkamatay ng kanyang anak na nagdulot ng pagkalito sa kanyang alaala. Hindi alam ni Jiang Ruruo na ito ay isang plano ng mag-inang Muran upang linlangin siya. Sa kasalukuyan, kontrolado na ni Guyanting ang higit sa kalahati ng Jiang Zhao. At kung patuloy na magbibigay ng tulong ang duke, baka hindi na siya kayang labanan pa ni Xiao Li. Nasa bingit ng pagkatalo, nagpasya siyang gamitin ang kayamanan ng pamilya Q upang suhulan ang duke at putulin ang supply ni Guyanting. Samantala, pinuntahan ni Muran si Jiang Ruruo, ngunit hindi pa rin niya matanggap ang mga bagay na kanyang nalaman. Ang kanyang puso ay tinitingnan lang si Muran bilang isang nakababatang kapatid, wala nang iba pa. Nang makita niya si Guyanting na nakatayo sa labas, hindi niya mapigilan ang kaligayahan, isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ngunit ang alaala ng liham na iyon ay nagpilit sa kanya na pigilan ang kanyang sarili at pinili niyang iwasan siya. Nais siyang dalawin ni Guyanting, nais niyang malaman kung maayos lang siya, ngunit hinarang siya ng ina ni Muran at sinabing alam na ni Jiang Ruruo ang tungkol sa kanilang nakaraang relasyon. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Guyanting. Lumabas na, kahit nakasama niya siya, ang kanyang puso ay laging nasa ibang lugar. Naramdaman ang pagkadismaya at pagkabigo, tumalikod siya at umalis. Sa sandaling iyon, matagumpay na nakumbinsi ni Xiao Li ang duke, na nag-utos na itigil ang suporta sa pagkain at sandata kay Guyanting.
Agad-agad, nagsimulang magkontra-atake ang kampo ni Xiaoli. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi magtatagal ang mga sundalo ni Guyanting. Ngunit ang pinaka-abnormal na bagay kay Guyanting ay ang kanyang nakakatakot na pagiging kalmado sa mahihirap na sitwasyon. Hindi man lang siya nag-aatubili sa masamang balita. Determinado siyang lumaban hanggang sa huli. Napansin na lalong nagiging hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Personal na pinuntahan ni Guyanting si Director Du. Nag-alok ng pakikipagtulungan upang makuha ang pabrika ng mga armas ni Xiaoli. Kung magtatagumpay, ganap na babagsak si Xiaoli, lalo na nang ilipat ang kayamanan ng pamilya Q sa amain ni Guyanting. Upang kumbinsihin si Director Du, nangako siya na poprotektahan siya, basta magbigay siya ng sapat na sandata at bala. Isang napakagandang deal, hindi maaaring tumanggi si Director Du at agad na pumayag, ngunit hindi pa iyon ang lahat. Bilang isang dating miyembro ng pamilya Q, mayroon din siyang tungkulin na bigyan ng hustisya si Q Nianran pagkatapos mapunta ang pabrika ng armas sa panig ni Guyanting. Ang negosasyon ay natapos sa kasiyahan ng dalawa. Nang gabing iyon, palihim na pumasok ang mga sundalo ni Guyanting sa pabrika ng armas ni Xiaoli at mabilis na tinumba ang lahat ng gwardiya. Samantala, si Xiaoli ay nanatiling kalmado, tinatamasa ang tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Ngunit nang dumating ang balita na inatake ang pabrika ng mga armas, nagwala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. At sa sandaling ito, matagumpay na nakuha ni Director Du ang pabrika ng mga armas. Hindi sinasadyang nabasa ni Jiang Ruruo ang balita na naklear na ang pangalan ng kanyang ama at ang kaligayahan ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay bumagsak dahil sa tuwa at emosyon. Alam niya na ang lahat ay salamat kay Guyanting. Pinuntahan ni Jiang Ruruo si Guyanting upang magpasalamat sa kanya, ngunit nang nakatayo siya sa harap niya, hindi niya alam kung paano siya haharapin. Sa sandali ng pag-aalinlangan, gusto niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Guyanting. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, naglalaman ng mga emosyon na matagal nang pinigilan. Ang galit, pagmamahal, at sakit ay nagsama-sama sa isang rumaragasang agos ng damdamin. Gusto niya siyang panatilihin, gusto niya siyang angkinin sa sandaling ito. Ngunit ang kanyang katinuan ay ibinalik siya, ang kanyang puso ay pag-aari ni Muran, at ang kanyang katawan ay dating pag-aari ni Xiaoli. Nang lumabas ang mga salitang iyon, pareho silang nasaktan ng husto. Alam ni Guyanting na hindi siya dapat magalit sa kanya, ngunit noong nakaraang araw ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahang inilagay ang gamot sa kanya, bawat banayad na pagdampi ay mas masakit para kay Guyanting dahil nakita niya ang taong mahal niya na nasasaktan. Ang sakit na iyon ay mas matindi kaysa sa masaktan siya mismo. Sa sandaling ito, lumitaw si Muran, ang kanyang mga mata ay dumilim nang makita niya si Guyanting nakasama ni Jiang Ruruo. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay lalong nagpakatunaw sa pag-aalinlangan ni Muran. Sa kanyang galit, agad siyang kumuha ng baril, ang malamig na baril ay itinutok sa ulo ni Guyanting. Ang tensyon ay umabot sa rurok nang binanggit ni Guyanting ang tungkol sa nakaraang araw. Ang gabi sa lihim na silid, sinabi ni Jiang Ruruo na mahal niya si Guyanting. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na tumusok sa puso niya. Ito mismo ang matagal na niyang hinihintay. Ngunit sa kasamaang palad, nang marinig niya ang mga salitang iyon ay hindi na siya makapaniwala pa. Nang walang sinabi pang anumang salita, tumalikod si Guyanting at umalis. Ito lang ang paraan para mapanatili siya. Samantala, lalo pang naging kritikal ang sitwasyon ni Xiaoli. Ang kanyang mga sundalo ay naguguluhan, agad siyang tumawag sa duke, humihingi ng tulong. Ngunit para sa duke, parehong mahalaga si Guyanting at Xiaoli. Ang sinuman na may hawak sa Jiangsheng ay walang pinagkaiba. Sinimulan ni Xiaoli na ilahad ang mga kasalanan ni Guyanting, umaasang mababago ang sitwasyon. Tinawagan ni Warlord si Yanting upang balaan siya na si Edith Du ay isang tuso na negosyante at gusto niyang muling kunin ni Yanting ang pabrika ng militar. Iminungkahi din ni Warlord kay Yanting ang pinakamabilis na paraan upang mabawi ito, pakasalan ang anak ni Edith Du, si Annie. Gayunpaman, kung pumayag siya, hindi niya maaaring iwanan si Ruruo. Sa harap ng mahirap na pagpili, ang kanyang puso ay puno ng mga salungatan at di nagtagal, nagdao si Old Du ng isang tea party upang anyayahan si Yanting na talakayin ang pag-aasawa. Naglagay siya ng mga kondisyon, pagkatapos ng kasal, hahawakan ni Yanting ang 20% ng pagbabahagi ng pabrika ng militar. Ang kanyang inampon na ama ay hahawak ng 30% at ang pamilya Du ay magpapanatili ng 50%. Isang matalino ngunit kontroladong paghahati. Nakakagulat na hindi tumutol si Yanting. Kalmado niyang inanunsyo na na-order na ang wedding dress at ang kasal ay magaganap sa loob ng 2 araw. Natigilan si Annie sa mabilis na desisyon na ito, ngunit ang tuwa ay nanaig sa lahat. Pakiramdam niya ay masayang-masaya siya na malapit na niyang pakasalan ang taong matagal na niyang lihim na minamahal. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ginang Li at si Yanting ay nagbago ng 360 degrees na nagpahayag na papakasalan niya si Ruruo, ang apong babae ni Ginang Li. Natulala si Annie, namumutla ang mukha sa galit. Hindi siya makapaniwala na sa araw mismo ng kanilang engagement, si Yanting ay maaaring mag-back out at pumili ng ibang babae sa harap niya. Hindi makontrol ang galit, siya ay umalis. Bago pa man humupa ang sitwasyon, isa pang balita ang dumating na parang bagyo dinakip ng Northern Division si Muran. Ang buong silid ay nabalot sa tensyon. Si Muran ay nakatali hanggang sa pumayag si Edith Du na pakasalan ni Yanting si Ruruo. Saka lang siya papakawalan. Kung hindi siya papayag, mahirap na makaligtas ang kanyang buhay. Ang banta na ito ay labis na nakakatakot kay Muran. Sa banta na ito, napilitan si Edith Du na piliin ang buhay ng kanyang anak at pumirma sa kasunduan sa pagbabahagi ng equity. Nang makamit ni Yanting ang kanyang layunin, malamig siyang
umalis. Kinaumagahan, pumasok si Yanting sa silid upang bisitahin si Ruruo. At nang makita siya, labis siyang natuwa dahil inakala niyang hindi na niya ito makikita pa. Nang marinig na dinakip si Muran, walang pag-aalinlangang pumayag si Ruruo na pakasalan si Yanting. Ang pagkakita sa kanya na tiniis ang lahat para kay Muran ay nagpagalit sa kanya at umalis siya. Iniiwan si Ruruo na mag-isa sa loob. Hindi rin masyadong masaya si Yanting habang nagiging mas mapanganib ang panig ni Xiaoli. Sa oras na ito, tumawag si Du at ibinunyag ang tunay na pagkatao ni Ruruo, ang nag-iisang anak na babae ni Tunyan Yuan, ang ginang ng pamilya Tu. Pagkatapos marinig ang balitang ito, siya ay parang tinamaan ng kidlat. Pagkatapos, inutusan niya ang isang tao na pumunta sa bridal shop kung saan nag-order si Yanting ng damit upang bilhin ang may-ari ng tindahan at ibigay ang kanyang liham kay Ruruo. Hindi sinasadyang nakita ni Ruruo ang liham, ang nilalaman ay isang pangako ni Xiaoli na makipagkita sa kanya kung gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa pamilya Tu dahil bukas ay sisimulan na ni Yanting ang pag-atake sa mansyon. Ang buhay ni Xiaoli ay nasa kamay ni Yanting, kaya kailangang humanap ng paraan si Ruruo upang makipagkita kay Xiaoli bago siya mapatay. Pag-uwi ni Yanting, tumalon ang kanyang puso nang makita niya si Ruruo na nakasuot ng wedding dress. Nakatayo siya sa harap ng salamin, ang ngiti niya ay kasinliwanag ng isang bagong bukas na bulaklak. Tinitingnan ang kanyang sarili ng may kaligayahan. Ang larawang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso dahil ito ang sandali na pinangarap niya na suot ng babaeng mahal niya ang damit na inihanda niya mismo. Gayunpaman, ang kaligayahan na iyon ay tumagal lamang ng isang sandali nang napansin niya na sa mga mata ni Ruruo, hindi lamang mayroong kagalakan kundi pati na rin ang isang misteryosong determinasyon. Nang aksidenteng hinawakan niya ang salamin, nagulat si Yanting nang mapagtanto na ito ay isang two-way mirror. Pagkatapos ng isang segundo, biglang bumagsak si Ruruo, nagpanggap na nahimatay upang pilitin siyang pumasok. Nang muli siyang makita, hindi niya maitago ang kanyang kagalakan at inuna pa siyang halikan. Ngunit sa halip na tumugon, umatras si Yanting na may pagdududa sa kanyang puso. Natatakot siya na ang lahat ay isang bitag lamang. Nang walang pag-aatubili, umalis siya. Ngunit nang siya ay nasa labas na, natuklasan niya na nawala ang kanyang baril. Nauna nang kumilos si Ruruo. Wala na siyang oras upang mag-atubili at hindi niya maaaring manatiling nakatayo habang nagiging larangan ng digmaan ang Jiang Cheng para sa mga nag-aagawan ng kapangyarihan. Nang mapagtanto ni Yanting na nawawala siya, huli na ang lahat at isang liham na lang ang natira sa mesa. Sa bawat sulat kamay, ipinahayag ni Ruruo ang kanyang damdamin mula sa lihim na pag-ibig hanggang sa mga saloobin na hindi masabi. Mahal niya si Yanting, isang pag-ibig na mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang panghihinayang na ang lalaking dating asawa niya ay hindi siya. Ang liham na ito ay maaaring ang unang pagkakataon na naglakas loob siyang umamin o maaaring ang huli. Nang nagmamadaling dumating si Yanting, si Ruruo ay nasa harap na ng mansyon ni Xiaoli. Gusto niyang pumasok, ngunit hinarangan ng mga sundalo ni Xiaoli ang lahat ng daan. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang bumalik, ayaw niyang isugal niya ang kanyang buhay para sa kanya. Ngunit pumiti lang si Ruruo, ang kanyang mga mata ay banayad ngunit matatag. Kung may susunod na buhay, magiging ako ang iyong asawa. Ang magiliw na pangungusap na iyon ay parang kutsilyo na humiwa sa puso ni Yanting. Tumalikod siya at matatag na pumasok sa mapanganib na lugar. Sa loob, hinarap niya si Xiaoli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya si Ruruo, kundi si Tururan, ang babaeng may utang na dugo sa kanya. Mahal siya ni Xiaoli, kinumbinsi niya siyang kalimutan ang lahat at umalis kasama siya. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagpatawa lamang sa kanya nang may pang-iinsulto. Magagamit ba niya ang pag-ibig para takpan ang kanyang mga kasalanan? Mababayaran ba niya ang lahat ng kinuha niya sa isang pangungusap lang? Galit siya sa kanya, ang pag-ibig nakakatawa. Ngunit hindi kailanman naging madaling tanggapin ni Xiaoli ang kabiguan. Nang iwinagayway ni Ruruo ang baril patungo sa kanya, hinila niya si Zida upang gawing panangga. Muli, mas gusto niyang mamatay ang iba para sa kanya kaysa harapin ang mga kahihinatnan. Sa gitna ng kaguluhan, humanap siya ng daan upang makatakas. Nang hinarangan siya ng mga sundalo ni Xiaoli, alam ni Ruruo na wala na siyang matatakasan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon ng kamatayan, isang figura ang sumugod. Dumating si Yanting sa tamang oras at itinulak siya sa sulok upang maiwasan ang mga bala. Tumakbo sila, mapanganib na lumabas sa bintana habang naghagis ang mga sundalo ng paputok sa loob. Ayaw siyang iwan ni Ruruo, ngunit matatag siyang itinulak ni Yanting pababa upang siya ay maiwan. Pagkatapos makatakas, nagtago si Xiaoli at ang katiwala sa Wang Yulu. Nagpaplano ang dalawa kung paano baliktarin ang sitwasyon nang bigla silang nahimatay. Nalaman nilang si Ian pala ang naglagay ng gamot sa kanilang inumin. Nang magising siya, nalaman niyang nasa bahay siya ng pamilya Du at iniligtas ni Muran. Ngunit ang unang ginawa niya pagkatapos magising ay hindi magpasalamat sa kanya, kundi tanungin si Yanting. Sa kabila ng kanyang mga sugat, tumakbo siya palabas upang hanapin siya. Ngunit nang bumalik siya sa pamilyar na lugar, ang natira ay isang tumpok na lamang ng mga guho. Naalala ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, nasaktan ang kanyang puso, at hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha na bumuhos. Ang Jiang Cheng ay napakakomplikado ngayon at parehong nawawala sina Yanting at Xiaoli.
Sa sandaling iyon, nagplano si Old Du na sakupin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsusuhol sa kapitan ng pamilya Gu ng malaking halaga ng pera upang makuha ang Jiang Cheng. Ngunit upang hindi niya maabot ang kanyang ambisyon, lumitaw si Ruoruo na may baril ni Yanting at malinaw na ipinahayag na siya ang magiging pinuno ng Northern Division hanggang sa bumalik si Yanting. Ang kanyang matapang na tindig ay nagpatakot sa lahat ng nasa harap niya. Si Old Du ay naiinis ngunit walang magawa dahil ang pera na dinala niya ay kinuha na ni Ruoruo. Nais ni Muran na umalis siya sa lugar na ito kasama siya, ngunit tumanggi siya. Babalik siya sa pamilya Gu at hindi niya hahayaang maging mag-isa si Yanting. Kinagabihan, tahimik siyang umupo sa harap ng wedding dress na inihanda ni Yanting para sa kanya at ang mga masasakit na alaala ay bumalik. Ngunit bago pa man siya malunod sa kalungkutan, biglang lumitaw si Ginang Liang na nagdala ng isang kagyat na balita kumilos ang pamilya Du. Kinuha nila si Little Pillow. Sa ilalim ng tahimik na gabi, nagmamadaling pinangunahan ni Ruoruo ang kanyang mga tao sa bahay ng pamilya Du. Hindi itinago ni Engis Du ang kanyang intensyon, gusto niyang ibigay niya ang kontrol sa hukbo ng Jiang Cheng. Bilang kapalit, nangako siyang hindi niya gagalawin ang Northern Division ni Yanting. Ngunit alam ni Ruoruo ang masamang kalikasan ng taong ito. Ang mga pangako ay mga bitag lamang at kapag sumuko siya, ang lahat ay mapupunta sa kamay niya. Hindi siya mapilit ni Guro, kaya nagbago si Old Du ng tono, binanggit si Little Pillow bilang isang nakatagong banta. Si Ruoruo ay napatigil, ngunit sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Nang hindi siya nakatingin, mabilis siyang kumilos, ginamit ang inihandang nilon na sinulid upang sakalin siya na nagpapatay sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, nagmamadaling inutusan ni Ace Du na dalhin si Little Pillow, ngunit natanggap niya ang balita na dinala na ni Muran ang bata. Agad na bumalik si Ruoruo at sa harap niya ay matagal nang naghihintay si Little Pillow at Muran. Nang makita muli ang bata na matagal na niyang inaalala, ang kanyang puso ay nabasag sa kaligayahan. Ang bata ay malusog pa at gusto pa rin ni Muran na bumalik siya sa kanya, ngunit ang kanyang puso ay kay Yanting na matagal na. Sa pagitan niya at ng ama ni Muran ay mayroon ng napakaraming galit at ayaw niyang maging mahirap pa ang sitwasyon para sa kanya. Ngunit hindi sumuko si Muran, niyakap niya si Ruoruo, binigyan siya ng isang halik ng walang babala. Agad na itinulak siya ni Ruoruo, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Ang taong nasa harap niya ngayon ay napaka-estranyo, hindi na siya maaaring magpatuloy na makisalamuha pa sa kanya. Patuloy na naghihintay si Ruoruo, ngunit hindi pa rin bumabalik si Yanting. Sa sakit at kawalan ng pag-asa, isinuot niya ang kanyang wedding dress, pumasok sa walang laman na bulwagan, at nagpa siya na magpakasal ng mag-isa. Habang nakatayo siyang mag-isa doon, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Si Ruoruo ay napatigil, lumitaw si Yanting, nakasuot ng eleganteng suit, at lumapit sa kanya. Nagulat siyang tumakbo, patungo sa kanya, iniisip na sa wakas ay natupad na ang kanyang panaginip, ngunit ang lahat ay isang ilusyon lamang. Ang labis na pananabik sa kanya ay nagdulot ng kanyang maling akala. Sa sandaling iyon, isang nakakagulat na balita ang dumating nagrebelde ang mga sundalo ng Jiang Cheng, nakipag-alyansa sa pamilya Du, at nagplano na sakupin ang kontrol ng pabrika ng militar. Inisip ni Ginang Liang na patay na si Yanting dahil nawawala na siya ng isang buwan nang walang balita. Ngunit naniniwala pa rin si Ruoruo, naniniwala na babalik siya sa kanya. Pagkatapos, biglang sumiklab ang mga paputok mula sa bahay ng pamilya Du. Naaalala ni Ruoruo ang sinabi ni Yanting na ito ang kanyang hudyat. Nang walang pag-aatubili, agad siyang sumugod sa mansyon ng pamilya Du. Ang tensyon at pag-aalala sa mukha ng magkapatid na Du ang nagpatunay sa kanya na naroon si Yanting. Sumigaw siya at bumukas ang pinto. Lumabas si Yanting na payat at mukhang mahina. Tumakbo si Ruoruo upang yakapin siya at ang kanyang mga luha ay bumuhos sa tuwa. Ngunit bago pa man maging kumpleto ang kaligayahan, lumitaw si Annie na nakatutok ang malamig na baril sa kanilang dalawa. Si Annie ay ang taong nagsapalaran upang iligtas si Yanting mula sa sunog, nag-alaga sa kanya araw at gabi. Ngunit sa huli ay hindi pa rin niya makuha ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso. Sa sakit at kawalan ng pag-asa, balak niyang kalabitin ang gatilyo, ngunit si Yanting ay tumayo pa rin sa harap ni Ruoruo nang walang pag-aalinlangan. Sa pagkakita sa kanya na ganito, naalala ni Annie inoong dati na gusto niyang wakasan ang kanyang buhay, ngunit iniligtas siya ni Yanting. Ang una nilang pagkikita ay sa sandaling iyon din ng kapalaran. Kahit na hindi pa siya ganap na gumagaling, dahil sa pananabik sa kanyang asawa at anak, isinugal ni Yanting ang lahat upang magbigay ng senyales sa kanya na hanapin siya. Nang muli silang magkita, nagbahagi sila ng isang maalab na halik at magkasamang nagtamasa ng isang walang katapusang gabi. Kinabukasan, nakipagkita si Annie kay Ruoruo at ang layunin ng kanilang pagkikita ay upang magpaalam kay Ruoruo upang manirahan sa ibang bansa, iwanan ang malungkot na nakaraan doon at iwasan si Yanting. Sa kabilang banda, bagaman hindi maganda ang pakikitungo ni Xiaoli sa kanya, si Ian ay buong pusong inalagaan siya. Inamin niya na may nararamdaman siya para sa kanya, ngunit nananatili siyang walang pakialam na parang walang nangyari. Sa unang umaga pagkatapos ng kapayapaan, si Ruoruo ay abala sa kusina, gustong magluto ng sabaw upang pampalakas kay Yanting, ngunit pagkatapos ng matagal na pagtatrabaho, wala pa rin siyang nagawa. Kaya, si Little Pillow at Yanting ay kumain na lang ng biskwit para pawiin ang gutom. Nang maglaon, ang lamesa ay puno ng pagkain ngunit, sa kasamaang palad, walang isa man ang nakakain. Alam ni Yanting na gusto ni Ruoruo ang mga paputok, kaya espesyal siyang naghanda para sa kanya ngayon. Gaya ng inaasahan, labis niya itong nagustuhan, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Matagal-tagal na ring hindi siya nakita ni Yanting na ganoon kasaya, at gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, nagkaroon muli si Ruoruo ng isang kakaibang panaginip.
sa panaginip biglang nawala ang kanyang anak. Nagising siyang gulat, agad niyang niyakap ang bata. Itinuring niya si Little Pillow bilang sarili niyang anak. Pinakalma ni Yanting si Ruruo pagkatapos ng masamang panaginip. Sinabi ni Ruruo sa kanya na gusto rin niyang magkaroon ng anak sa kanya. Narinig ni Little Pillow ang lahat ng ito at labis siyang nasaktan. Iniisip na wala siyang halaga kina Ruruo at Yanting. Kinaumagahan, nang magising si Ruruo, wala na si Little Pillow. Isang liham lamang ang natira sa mesa. Isinulat niya ito sa kanyang musmos na sulat kamay ngunit puno ng damdamin. Nagpasalamat ang bata sa kanilang dalawa at mula ngayon ay hahanapin na niya ang kanyang tunay na mga magulang at naglibot si Little Pillow sa lahat ng dako. Hawak-hawak ang susi na dala niya mula pa noong bata pa siya, ang tanging bagay na makakatulong sa kanya na mahanap ang kanyang pamilya. Sa ibabaw ng susi ay nakaukit ang salitang Ran na nakatakda sa kapalaran. Sa sandaling iyon, nakita ni Muran ang kwintas at agad na nagbago ang kanyang mukha. Sa kabilang banda, gulat na hinanap ni Ruruo at Yanting si Little Pillow sa lahat ng dako. Nang marinig nila na dinala na ni Muran ang bata sa bahay, agad silang tumakbo sa bahay ni Muran. Sa pagkakita sa kanyang ligtas, gumaan ang kanilang pakiramdam. Ngunit nang ibigay ni Muran ang kwintas, biglang nabunyag ang katotohanan si Little Pillow ay ang tunay na anak ni Ruruo at bumalik ang masakit na nakaraan. Noong taon na iyon, ang ina ni Muran ay hindi gusto na mag-alala si Ruruo sa kanyang anak at kalimutan ang kanyang puot. Kaya ginawa niyang dahilan na dadalhin niya ang bata sa ospital at pagkatapos ay iniwan siya sa harap ng gate. Ang isang inosenteng bata, ngunit sadya niya itong iniwan dahil sa puot. Hindi makapaniwala si Ruruo sa katotohanan sa harap niya. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay, sa wakas ay nagkita sila muli ng kanyang anak. Ang kaligayahan ay sumiklab, ngunit kasama nito, isang panibagong sakit ang bumangon sa puso ni Yanting. Si Little Pillow ay anak ni Muran. Gusto ni Ruruo na ibalik si Little Pillow sa bahay. Ngunit pinigilan siya ni Muran. Ayaw niyang maging isang batang walang ama si Little Pillow. Nang marinig iyon, hindi nagpakita ng awa si Yanting. Nagbabala na hanggagi asawa niya si Ruruo. Si Little Pillow ay magiging anak niya, anuman ang katotohanan. Nang makita na matigas ang ulo ni Muran, balak ni Yanting na paputukin ang baril, ngunit pinigilan siya ni Ruruo. Tahimik na pinanood ni Muran ang masayang pamilyang may tatlo na umalis pag-uwi sa bahay. Sinisi ni Ruruo ang sarili niya na hinayaan niyang lumaki si Muran nang mag-isa sa panahon ng digmaan at hindi sinasadyang sinaktan ang puso ni Little Pillow nang marinig niyang gusto pa siyang magkaanak. Sa pag-iisip nito, ang kanyang puso ay nabasag. Pinakalma siya ni Yanting, sinisiguro na handa siyang tanggapin si Little Pillow, anuman ang katotohanan. Nakita ni Muran si Xiaoli at nalaman niya na ang tunay na maisala na nanakit sa pamilya Tu ay si Xiao Shizhao, ang inampon na ama ni Xiaoli at si Guyanting ang kanyang tunay na anak. Ibinigay ni Xiaoli ang testamento na iniwan ng kanyang inampon na ama na para kay Yanting, ngunit hindi ito naging epektibo dahil sa kanyang biglaang pagkamatay. Naniwala si Muran sa mga salita ni Xiaoli at natuwa siya nang malaman na si Yanting ay anak ng kaaway ni Ruruo. Nang dalhin ni Muran ang testamento sa bahay ni Yanting, tahimik lang niya itong tiningnan nang walang anumang emosyon. Lumabas na bago siya mamatay, sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang kanyang ama ay ang pinuno ng pamilya Xiao. Ngunit hindi niya sinabi kung sino siya at ngayon, kailangan niyang harapin ang masakit na katotohanan ito. Pag-uwi sa bahay, sa kabila ng katotohanan na ang kanyang tunay na ama ay ang kaaway ni Ruruo, nagluto pa rin siya para sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya si Ruruo pabalik sa bahay ng pamilya Tu, kung saan naroon pa rin ang mga lumang lapida na saksi sa malalim na puot. Ang kanyang puso ay masakit at nanumpa siyang maghihiganti. Upang protektahan siya, ipinasa ni Yanting ang pabrika ng militar kay Ruruo, isang lugar na dating pag-aari ng kanyang pamilya, kung saan pinangarap ng kanyang ama na tulungan ang bansa na maging malakas. Samantala, nagsimulang kumilos si Xiaoli. Pumunta siya kay Ms. Du, nag-alok ng kontrata sa lupa ng pabrika ng militar na may layuning sakupin ang buong pwersa ng Jiangcheng. Ang negosasyon ay nagpatuloy ng maayos at unti-unti papalapit siya sa kanyang layunin. Kinagabihan, naghanda si Ruruo ng isang mainit na gabi para sa kanyang asawa. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang pumasok ay si Little Pillow. Si Yanting ay nakatayo sa labas, dali-dali siyang hinila ni Ruruo sa loob. Ngunit agad niyang napansin ang mga sugat sa kanyang katawan. Lumabas na para mabawi ang pabrika ng militar para sa kanya. Isinugal niya ang lahat at lumaban ng mag-isa. Sa pagtingin sa mga sugat sa kanyang katawan, masakit ang puso ni Ruruo at maingat niyang inalagaan ang mga ito. Kinabukasan, determinado pa rin si Muran na gamitin ang mga salita upang panatilihin si Ruruo sa tabi niya. Ngunit malamig siyang tumanggi at sinabing ang mga bagay sa pagitan nila sa nakaraan ay hindi sinasadya. Pinatunayan din niya na mahal niya si Yanting na pinatay ang lahat ng pag-asa ni Muran. Sa sandaling ito, sinabi ni Muran kay Ruruo na si Yanting ay anak ni Xiao Shizhao. Ang kanyang puso ay parang namatay, ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang mga kamay ay lumamig, hindi siya makapaniwala na ang katotohanan ay hindi totoo. Ngunit nang binanggit ni Muran ang nakaraan, ang sandali na sinaksak niya si Yanting sa dibdib, ang lahat ay tila nagkawatak-watak. Naguguluhan, tumakas si Ruruo, tumatakbo sa kalsada na nababalutan ng niebe. Umuwi siya, iniwasan ang mga nag-aalalang mata ni Yanting at pumasok
sa kanyang silid. Kinuha niya ang singsing na lagi niyang suot at tahimik niya itong sinuot. At nakakagulat, ito ay akmang-akma sa kanyang daliri. Ang kanyang puso ay bumibilis, ang malabo na alaala ay bumabalik. Siya ba ang babae sa nakaraan ni Yanting? Kung gayon, bakit niya siya sinaktan? Pumasok si Yanting, may dalang isang mangkok ng mainit na dumpling, ngunit nanatili siyang tahimik. Nang lumapit siya ay umatras, ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Tiningnan siya ni Yanting at hindi siya pinilit, sinabi lang niya, maghihintay ako. Kapag gusto mo nang magsalita, tiningnan ni Ruruo ang lalaking nasa harap niya at ang kanyang puso ay nanakit. Ano man ang pag-iwas niya, hindi niya maaaring lokohin ang sarili na mahal niya siya. Kinabukasan, nakipagkita si Muran kay Yanting. Naghanda siya ng mga cake at ibinigay kay Little Pilyo. Ngunit ayaw ni Yanting na kainin ng kanyang anak ang pagkaing inihanda ng kanyang karibal, kaya kinuha niya ito at kinain sa halip. Sa kasamaang palad, naglalaman ito ng pampamanhid. Agad siyang nahilo at bumagsak at matagumpay na dinala ni Muran si Little Pilyo palayo. Kasabay nito, si Ruruo ay nasa pabrika ng militar nang biglang dumating ang mga tao ng pamilya Du. Narito sa harap niya ang safety lock ni Little Pilyo, ang tanging bagay ng kanyang anak. Dahil alam niya na nahulog si Little Pilyo sa kanilang mga kamay, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sumama. Matagal nang may inggit si Old Du sa ama ni Ruruo, na dating pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Nang bumagsak ang pamilya Tu, siya ay labis na nasiyahan. Ngayon, gusto niyang gamitin si Yanting at Little Pilyo upang pilitin si Ruruo na ibigay ang pabrika ng militar sa harap ng mga lapida ng kanyang mga ninuno. Ngunit sa harap ng banta, matatag pa ring tumanggi si Ruruo. Ang pabrika ng militar ay isang bagay na isinuga ni Yanting ang kanyang buhay upang makuha para sa kanya paano niya ito ibibigay sa isang taong sakim sa kapangyarihan at kayamanan. Nang makita siyang matatag, nagbago si Ace Du at inutusan ang kanyang mga tauhan na pilitin siyang pumirma sa kontrata ng paglilipat. Kasabay nito, dinala ni Muran si Little Pilyo, ngunit dinakip siya ng mga tao ng kanyang ama. Bagaman mahigpit na nakatali, patuloy na lumaban si Ruruo. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ibigay ang pabrika ng militar. Ang kapaligiran ay tense, at sa sandaling ito, biglang sumigaw si Muran ng isang nakakagulat na katotohanan. Si Little Pilyo ay ang tunay na anak ni Ruruo at Yanting. Ang gulat ay nagpatigil kay Ruruo at bago pa man siya makapagsalita, isang sundalo ang sumalakay sa kanya mula sa likod. Ngunit sa sandaling iyon, isang malalim at pamilyar na boses ang umalinggaw na parang kutsilyo na tumusok sa kanyang alaala. Sa sandaling iyon, ang mga malabo na alaala ay bumalik. Lumabas na, noong taon na iyon, ang taong nagligtas sa kanya mula sa masamang tao ay si Yanting. Pagbalik sa realidad, ang mga mata ni Ruruo ay puno ng emosyon. Lumitaw si Yanting na parang bagyo, mabilis na tinalo ang lahat ng mga sundalo ng pamilya Du. Si Du Hanqing ay gulat na tumakas, matagumpay na ibinalik ni Yanting si Ruruo at Little Pilyo sa bahay ng ligtas. Nang malaman na si Little Pilyo ay ang kanyang tunay na anak at ni Yanting, si Ruruo ay napuno ng matinding kaligayahan. Nang gabing iyon, sa kanyang panaginip, naalala niya ang unang pagkikita nila ni Yanting nang siya ay nasa panganib. Sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan siyang nagpakita ng interes sa kanya, na nagpatibok sa kanyang puso at nagparamdam sa kanya ng hiya. Mula noon, laging nasa tabi niya si Yanting, maingat siyang inaalagaan, na ibang-iba sa kanyang malamig na panlabas. Kinabukasan, nang magising siya, lalo siyang umibig sa kanyang asawa. Nang makita siyang nakasimangot dahil sa mapait na gamot, walang sinabing anuman si Yanting, yumuko lang siya at binigyan siya ng isang matamis na halik. Nais ni Ruruo na sabihin kay Yanting ang katotohanan tungkol kay Little Pilyo, ngunit dahil sa dugo sa pagitan ng pamilya Tu at ng kanyang ama ay hindi pa nalulutas, natatakot siyang kapag nalaman niya ito, mas lalo siyang masasaktan. Kaya pinili niyang itago ang lahat. Sa labas, naghihintay si Muran sa lamig ng gabi, kinuha ni Little Pilyo ang isang bilog na tuwalya na sinabi sa kanya ng kanyang ina upang panatilihin siyang mainit. Sa bahay, si Little Pilyo ay naglalaro kasama si Ruruo, ngunit nag-aalala si Yanting na hindi pa siya ganap na gumagaling, kaya pumasok siya at mahinang tinawag ang kanyang anak na matulog sa labas kasama siya. Walang kakaiba sa sitwasyon, hanggang sa aksidenteng hinila ni Little Pilyo ang damit ni Yanting na nagbunyag sa kanyang maskuladong katawan. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Ruruo ay kumislap at hindi niya sinasadyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ayaw siyang umalis. Mahinang humiti si Yanting ngunit binuhat pa rin si Little Pilyo palabas kahit na nagpupumiglas ang bata. Habang nalulunod sa kaligayahan ang kanilang maliit na pamilya, sa labas, naghihintay pa rin si Muran kay Ruruo, puno ng pag-asa. Nang makita ang pagiging matigas ng ulo ng kanyang anak, lumabas ang ina ni Muran para payuhan siya na sana ay mag-focus sa karera ng pamilya Du dahil naghihintay ang isang hinaharap na puno ng kapangyarihan. Ngunit matatag na tumanggi si Muran, ayaw niyang magmana ng propesyon ng kanyang mapanlinlang na ama, lalo ayaw niyang masangkot sa malamig na mga labanan. Sa panahong iyon, pagkatapos unti-unting maalala ang mga nawawalang alaala, sa wakas ay naisuot na ni Yanting kay Ruruo ang singsing na matagal na niyang iniingatan. Sa sandaling iyon, pareho silang napuno ng kaligayahan, pagkatapos ng napakaraming pagsubok at sakit, maaari pa rin silang magkabalikan. Isang maalab na gabi ang nagsimulang bumukas, biglang naging marahas si Ruruo, na ikinagulat maging ni Yanting. Siya ay naakit sa pambihirang pagiging agresibo nito, kaya pareho silang nalunod sa ganap na kaligayahan. Ngunit sa labas, hindi pa rin matanggap ni Muran ang katotohanan. Hindi niya magawang bitawan si Ruruo, at lalong hindi siya pumapayag na makita itong masaya, kasama si Yanting. Sa puso ni Muran, lahat ng bagay ay dahil sa pag-akit ni Yanting dito. Nagpa siya
siyang humanap ng paraan upang maalala ni Ruruo ang buong nakaraan para kung mahal pa rin siya nito kahit kaunti, hindi niya ito hahayaang umalis sa kanya. Kinabukasan ng umaga, habang tulog pa ang mga magulang, lumabas si Gosidiki upang makipagkita kay Muran at kunin ang kahon na regalo niya para kay Ruruo. Sa sandaling makita ang kahon, alam na ni Ruruo na galing iyon kay Muran. Natakot siyang malungkot si Yanting, kaya nagmamadali siyang nagpaliwanag. Ngunit taliwas sa kanyang pag-aalala, ngumiti lamang ito ng bahagya at hindi man lang sinisi si Muran. Bigla, may nahulog na susi mula sa kahon at nanlaki ang mga mata ni Ruruo. Ito ang susi na lagi niyang dala noon, ang susi na nagtatago ng mapa ng kayamanan ng pamilya Thu. Isang pagkabigla ang sumalanta sa kanyang isipan at agad siyang sumugod sa vault, ngunit huli na ang lahat, nawawala na ang mapa. Naalala niya sa nakaraan na habang hinahanap si Yanting, hindi sinasadyang nakasalubong niya ang dalawang bastos na lalaki. Sinabi nila na noong gabing iyon, pinapigil sila ni Yanting kay Ruruo upang magpanggap na bayani na ililigtas ang isang dilag para mapusuan siya. Nang maalala ang lahat ng bagay, hindi makapaniwala si Ruruo na totoo iyon. Nagulat si Yanting nang makita siyang umiiyak. Nagtanong si Ruruo tungkol sa gabing iyon at inamin ni Yanting na siya ang nag-utos sa dalawang iyon. Sa simula, ang layunin niya sa paglapit sa kanya ay dahil sa kayamanan ng pamilya Thu, ngunit kalaunan ay iniwan niya ang mga kaisipang iyon. Sa sandaling ito, ayaw nang makinig ni Ruruo sa anumang paliwanag mula kay Yanting at walang emosyon siyang umalis. Ngunit ang totoo, hindi si Yanting ang kumuha ng mapa ng kayamanan. Matapos mabigo sa misyon na nakawin ang kayamanan, si Yanting ay hindi lamang nabaliwala, kundi pati na rin sinermunan ng kanyang amain. Ngunit sa gitna ng mga batikos na iyon, ang labis na bumabagabag sa kanya ay si Ruruo. Alam niya na nagkamali siya sa kanya, at kasabay nito, dumating si Ruruo sa dambana ng pamilya Thu. Nahulaan na ito ni Muran, kaya naghintay siya doon. Nang makita niyang naaalala na nito ang lahat, lihim siyang natuwa, iniisip na mayroon pa siyang pagkakataon. Ilang araw ang lumipas at hindi umuwi si Ruruo, at kahit alam ni Yanting na galit pa rin ito, nagdala pa rin siya ng pagkain. Ngunit ang isinagot sa kanya ay isang malamig na pagtanggi. Nang makita ang pagiging matigas ng ulo nito, balak siyang takutin ni Ruruo na aalis. Ngunit hindi umiwas si Yanting, bagkus ay malumanay na humingi ng tawad. Ang pagmamahal niya sa kanya ay isang katotohanan na hindi magbabago. Dahil sa paglambot ng kanyang puso, nagmamadaling umalis si Ruruo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang mga tauhan ng Northern Division na nakaramdam ng panganib. Agad na lumaban si Yanting at mabilis na umalis sa lugar. Hindi niya alam na ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Muran. Nagmamadaling ibinalita ni Idsen kay Ruruo ang nangyari na nagdulot ng pag-aalala sa kanya. Kahit puno ng pag-aalala ang kanyang puso, pagbalik niya sa bahay, nagpanggap pa rin siyang walang pakialam para lamang itago ang takot na maaaring nasa panganib si Yanting. Sa makatuwid, inutusan niya itong manatili sa bahay. Ngunit hindi pa tumitigil ang mga pagsubok. Nang dumating si Ruruo sa armament factory, natuklasan niya na dinaya ni Muran ang sulat kamay niyang utos para makakuha ng malaking dami ng armas. Agad siyang nag-utos na mula ngayon, maliban sa kanya, walang sinuman ang pinahihintulutang maglabas ng anuman mula sa pabrika, kahit isang maliit na pako. Hindi nagtagal, kusa siyang pumunta kay Muran, labis itong natuwa, ngunit ang sumagot sa kanya ay isang malakas na sampal. Nagalit si Muran, hindi niya matanggap na tratuhin siya ni Ruruo ng ganito dahil sa anak ng kanyang kaaway. Sinubukan niyang kumbinsihin siya na iwanan si Yanting, ngunit ang nakuha niyang sagot ay isang matatag na pagtanggi. Sa sobrang galit, nagpasya si Muran na gamitin ang kanyang huling alas. Hinanap niya si Yanting, binaliwala ang babala ni Ruruo, at dahan-dahang binulungan siya ng isang nakakagulat na lihim na si Gosidiki ay ang tunay na anak ni Yanting at Ruruo. Ngunit sa dugo rin ng bata ay umaagos ang dugo ng pamilya Thu. Si Yanting ay parang naging yelo, ngunit hindi pa doon natapos. Nagdagdag pa ng panggatong si Muran nang gumawa siya ng kwento kung bakit hindi ito sinabi ni Ruruo kay Yanting, at iyon ay dahil sa galit siya sa kanya at ayaw niyang magkaroon ng anumang relasyon sa kanya. Kinabukasan, lumitaw si Dulo sa pabrika ng armas at walang galang na inutusan si Ruruo na linisin ang lugar sa loob ng 3 araw. Hindi siya kampante dahil hawak niya ang mga papeles ng lupa ng pabrika ng armas. Hindi naniwala si Ruruo, ngunit pagkatapos noon, itinutok ng mga tauhan niya ang baril sa kanya. Nagbabanta na kung hindi siya makikipagtulungan, mawawala ang kanyang maliit na buhay. Ang magandang pagkakataon upang tapusin siya ay nasa kamay ni Dulo, ngunit hindi siya gumawa ng aksyon dahil pinigilan siya ni Xiao. Dumating ang takdang araw, dinala ni Dulo ang kanyang mga tauhan sa pabrika ng armas, handa na itong sirain. Sa gitna ng tensyon, lumitaw si Yanting, namumutla ang kanyang mukha, ngunit matatag pa ring sinuri ang mga papeles ng lupa. Mabilis na kinuha ni Gidzengo ang papel na iyon at sa sandaling iyon, umalinggaw ang tunog ng baril. Tinamaan si Yanting ng bala at sumugod si Ruruo. Ngunit nang tumingin siya sa kamay ni Dulo, natigilan siya. Ang mga papeles ng lupa ay peke at ngumiti si Dulo. Walang pakundangan na inamit na ang totoong papel ay nasa kamay na ni Xiao. Ngunit determinado pa rin siyang agawin ang pabrika ng armas at balak pang ang patayin silang tatlo. Sa pinakamapanganib na sandali, lumitaw si Muran na pumrotekta kay Ruruo, kaya napilitan si Dulo na umatras. Pagkatapos ng lahat, tinulungan pa rin ni Ruruo si Yanting na gamutin ang kanyang sugat. Ang kanyang boses ay malamig at ang kanyang mga mata ay malayo. Ngunit ang bawat galaw ay nagtatapos
nagtatago ng isang pag-aalala na mahirap itago. Naintindihan ni Yanting na nag-aalala pa rin siya sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, hindi na sila maaaring maging tulad ng dati. Nakahiga si Moran sa kama ng ospital, mahina ang kanyang hininga. Inaasahan niya na darating si Ruruo, ngunit naghintay siya ng matagal at wala pa rin itong bakas. Ang lagnat ay nagpapahirap sa kanya at ang kanyang kamalayan ay unti-unting lumabo. Sa kanyang pagkalito, patuloy niyang tinatawag ang pangalan nito, mahigpit na hawak ang panyo na ibinigay sa kanya ni Ruruo. Nang makita ang kanyang anak na nalulunod sa sakit, labis na nasaktan ang ina ni Moran. Ayaw na niyang magpatuloy ang kanyang anak sa walang pag-asang pag-ibig na ito. Nakipagkita rin siya kay Ruruo sa bahay ng pamilya Thu, dala ang isang lihim na matagal nang nakatago. Ibinahagi niya na bago siya mabuntis kay Moran, umaasa siyang magkaroon ng isang buong pamilya, ngunit pinabayaan siya ni Dulo. Napilitang magpakasal si Ruruo sa pamilya Lee, ngunit hindi siya kailanman nginisian ng kaligayahan. Nang malaman nila ang tunay na pagkatao ni Moran, agad na pinahirapan ng pamilya Lee ang mag-ina ng maraming pambubugbog. Kung hindi sila tinulungan ng pamilya Thu, marahil ay hindi na sila nabuhay hanggang ngayon. Natigilan si Ruruo, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala noong bata pa siya, kung paano siya laging nasa tabi ni Moran, kasama ang kawawang batang iyon. Lumalabas na iyon din ang tadhana na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Ngunit pagkatapos ng maraming araw ng pag-iisip, nagsimulang magduda si Ruruo sa babaeng nasa harap niya. Noong panahong iyon, maliban sa kanya, tanging ang babaeng iyon lamang ang nakakaalam kung saan nakatago ang susi ng kayamanan ng pamilya Thu. Kung mayroong taksil, hindi bagi siya ang pinakamadudang tao. Sa puntong ito, wala na siyang itatago pa. Inamin niya ang lahat. Sa muling pagsasalaysay ng malupit na nakaraan, noong taon na iyon, ginamit ni Dulo si Moran upang takutin siya. Upang protektahan ang kanyang anak, wala na siyang ibang pagpipilian kundi magnakaw ng mapa ng kayamanan at ibigay ito sa kanya. At dahil sa aksyong iyon, nawasak ang pamilya Thu. Si Yanting, sa katunayan, ay hindi kailanman naging kaaway niya. Hindi pa doon natapos, inihayag pa niya ang isang mas masakit na katotohanan. Nang umalis si Yanting patungong Ningbideti, hindi siya bumalik sa takdang oras. Kung bumalik siya tulad ng kanyang pangako, marahil ay hindi nangyari ang trahedya ng pamilya Thu. Kaya, pinili niyang itago ang pag-iral ni Gossi Didi na nagdulot ng pagdurusa kay Ruruo upang ganap itong makapag-focus sa paghihiganti. Ngunit ngayon, pumunta siya dito hindi lamang para magtapa. Sa kanyang paningin, si Ruruo ay naging isang panganib kay Moran. Kaya, inihanda niya ang lason sa bote ng alak na ito. Ngunit nang tumingin siya kay Ruruo, biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan at hindi niya magawang maging malupit. Ngunit dahil uminom na siya ng alak, nagsimula ng gumana ang lason. Namimilipit siya sa matinding sakit. Sa sandaling ito, tumakbo si Moran sa kanyang tabi, ngunit wala na itong silbi. Ang ina ni Moran ay tuluyan ng pumanaw. Bago siya tuluyang bawian ng hininga, binigyan niya si Moran ng isang liham. Sa loob nito ay ang mga paghingi ng tawad at ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw ng susi ng kayamanan. Kasabay nito, humingi rin siya ng tawad dahil isinilang siya sa isang hindi masayang sitwasyon. Iyon na lang ang magagawa niya para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Si Moran ay parang gumuho. Sa buong buhay niya, hindi niya kailanman pinatawad ang kanyang ina. Sinisi niya at kinamuhian niya ito. Ngunit ngayon, wala na ito at wala na siyang magagawa pa. Tahimik na nasa tabi niya si Ruruo na walang sinasabing anuman. Naiintindihan niya na ang pagkawala ng tanging kamag-anak sa mundo para kay Moran ay isang sakit na hindi kayang punan ng anuman. Hinanap ni Yanting ang bahay ng pamilya Du kung saan naroon si Ruruo. Nang makita niya itong muli pagkatapos ng napakaraming hindi pagkakaunawaan at sakit, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at tumakbo siya upang yakapin ito ng mahigpit na parang takot na kung bibitawan niya ito. Maglalaho ito magpakailanman. Minsan niya itong sinisi at minsan niya itong kinamuhian. Ngunit ngayon, nang malantad ang katotohanan, ang lahat ng sakit ay naging walang katapusang pagsisisi. Alam ni Yanting ang lahat, ngunit pinili niyang manahimik dahil ayaw niya itong magdusa sa pagitan ng damdamin at tungkulin. Mas masakit pa para sa kanya dahil dala niya ang pagkatao na ayaw niya ring harapin ang tunay na anak ni Xiao Jiiqiu, ang taong pinakakasuklaman niya. Ngunit ang pag-ibig ay hindi maaaring maglaho dahil sa puot at hindi maaaring magbago dahil sa pagkatao. Sa sandaling natagpuan nila ang isa-gi-isa, isa na namang trahedya ang dumating. Si Dulo, dahil sa kanyang paghahangad sa kapangyarihan, ay nakipag-ugnayan kay Xiao Di. Ayaw ni Ruruo na malagay sa panganib si Yanting dahil sa kanya, kaya nagpasya siyang harapin ang kaaway ng mag-isa, dala ang galit ng pamilya Tu para tapusin ang lahat. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang plano, nahulog na siya sa patibong ng pamilya Du, inatake siya mula sa likod at kinulong. Nang bumalik si Yanting, ang tanging natagpuan niya ay ang singsing nito na nakahiga sa malamig na lupa. Nagising si Ruruo sa isang madilim na silid, alam niya na malapit na siya kay Xiao De, ang nasa likod ng lahat ng kanyang mga trahedya. Lumitaw siya, dala ang mga papeles ng lupa, na may mga mata na hindi maitago ang kanyang pagnanasa at pagsisisi. Ngunit hindi na siya ang dating mahinang babae, hindi na siya ang taong nalinlang ng kanyang matatamis na salita. Inatake ni Ruruo si Xiao Devi, ngunit hinayaan lang siya nitong gawin ang gusto niya. Sa sandaling iyon, sumugod si Gwie upang protektahan si Xiao Devi. Sa kabila ng pagtataksil at paggamit sa kanya, tapat pa rin siyang nagmamahal dito, hanggang sa punto na handa siyang patayin si Ruruo para lang protektahan ang walang pusong lalaking iyon. Sa sandaling ito, patuloy na pumapanig si Xiao Devi kay Ruruo at pinoprotektahan siya nito at sinaktan pa si Pi. Pagkatapos umalis sa lugar ni Xiao Devi,
Devi. Nakatayo si Ruoruo nang mag-isa sa gitna ng puting niebe, tinutok ni Dulo ang kanyang baril at pinaputok. Umalingaw-ngaw ang tunog ng baril, ngunit hindi tinamaan si Ruoruo, kundi si Muran. Isang putok ng baril ang naglalayong tapusin si Ruoruo. Ngunit sa halip, ang bumagsak ay ang kanyang sariling anak. Bumagsak si Muran sa niebe, ang kanyang mga mata na puno ng pagkalito ay unti-unting napuno ng pagsisisi. Nagkamali siya nang makisali sa pag-ibig nito at nagkamali siya sa paghawak ng isang bagay na hindi naman sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali ay nang maunawaan niya, huli na ang lahat at hindi na ito maaayos pa. Lumuhod si Ruoruo sa tabi ni Muran, ang kanyang nanginginig na kamay ay hinawakan ang mukha nito. Hindi niya ito mahal, ngunit nanatili itong mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Patuloy na bumabagsak ang niebe, ngunit wala na ang dating tawanan, tanging ang lamig at ang pusong nababagabag ang naiwan. Nanahimik si Dulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Siya mismo ang pumatay sa kanyang sariling anak. Sa sobrang sakit at pagsisisi, bumagsak siya sa niebe. Ngunit hindi binigyan ni Ruoruo si Dulo ng pagkakataon na magsisi. Tinapos niya ang lahat gamit ang suntok na ito. Ngunit nang mapuksa ang kaaway, wala na rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa maikling panahon na iyon, napakaraming nawala sa kanya. Ang sakit ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan at hindi siya kumakain o umiinom. Nanatili siyang tahimik sa tabi ng bintana kung saan patuloy na bumabagsak ang niebe na tinatakpan ang buong kalangitan. Hindi kinaya ni Yanting na makita siyang ganoon, kaya siya mismo ang nagluto ng lugaw. Dinala ito sa kanya at dahan-dahang tinulungan siyang bumangon. Ang pagiging maamo nito ay nagpaantig sa kanyang puso. Wala na siyang natira pa, ngunit sa kabila nito, mayroon pa rin siyang Yanting. Ang hukbo ng Kiikon ay natatalo sa Ningbilit, at kung hindi ito mapipigilan, ang digmaan ay lalaganap hanggang sa Jayangpidit. Alam ni Yanting na hindi siya maaaring manatiling nakatayo lamang, kahit na napapalibutan siya ng panganib. Kahit na isang walang katapusang digmaan ang nasa harap niya, kailangan pa rin siyang umalis. Mahigpit na hinawakan ni Gao Sidithi ang manggas ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay inosente, ngunit puno ng pag-aalala. Bagaman bata pa, alam ng batang lalaki kung gaano katakot ang digmaan. Lalo na ang taong humaharap sa panganib ay ang kanyang tunay na ama, ngunit hindi na makapag-atubili pa si Yanting. Siya ay ipinanganak na may isang responsibilidad sa kanyang mga balikat at ngayon hindi niya ito matatakasan. Hindi rin siya mapipigilan ni Ruoruo. Nakatayo lamang siya sa likod kasama ang kanyang anak na tahimik na nagdarasal, umaasang makakabalik ang kanyang minamahal sa lalong madaling panahon. Napansin ni Ruoruo na may isang kakaibang lalaki na laging sumusunod sa kanya. Dahil sa hindi magandang pakiramdam, tahimik siyang nag-imbestiga at natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan: ang pagkamatay ni Xiao Diyichiu ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang pagpatay. Namatay siya dahil sa lason at sa gabing iyon, lihim na pumasok si Xiao Defi sa opisina ng kanyang ama. Unti-unting luminaw ang lahat ng natagpuan ni Ruoruo, ang isang sulat kamay na liham mula kay Xiao Diyichiu para kay Xiao Defi bago siya pumanaw. Sa liham, hindi siya nag-utos ng patayan o nagplano ng pagtataksil, kundi isang hindi inaasahang utos lihim na protektahan ni Xiao Defi ang pamilya Tu at ang pabrika ng armas upang mapanatili ang kaligtasan ng bansa. Isang mapait na katotohanan, isang lihim na nakatago sa ilalim ng malupit na anyo ni Xiao Defi. Nang matanggap ang balita na umalis na si Yanting sa Jayangpidit, agad na kumilos si Xiao Defi. Tinipon niya ang lumang hukbo, naghahanda na harapin ang puwersa ni Yanting. Nang bumalik siya sa mansyon ng pamilya Xiao, hindi niya alam na naghihintay na si Ruoruo sa silid. Hindi na siya umiiwas o natatakot, kundi direktang humarap sa kanya tungkol sa lahat ng kanyang mga balak noon. Sa ilalim ng matatalas na tingin nito, si Xiao Defi ay tila natutuwa. Inamin niya na nakipagsabwatan siya sa Tikon, na gumamit ng intelligence para linlangin si Yanting, na naging dahilan ng pag-alis nito sa lungsod. Para kay Xiao Defi, ang buhay ni Yanting ay maliit na presyo lamang para sa kapangyarihan. Alam niya na matagal nang pinag-iinteresan ng Kiikon ang Jayangpidit, ngunit handa pa rin niyang ibigay ang buong lupain para lang mapuksa ang kanyang karibal. Ngunit ang tanging bagay na hinahangad ni Xiao Defi ay hindi ang Jayangpidit, kundi si Ruoruo. Nag-isip siya ng isang kinabukasan kung saan ito ay pag-aari niya, kung saan sila ay magkasama na aalagaan si Gao Sidithi bilang isang pamilya. Inutusan niya na arestuhin ang bata, ngunit sa kabutihang palad, si Gao Sidithi ay matalino at nakatakas sa mga sundalo. Nang marinig ni Ruoruo ang balita na isang grupo ng mga bangkay ang dinala, kinabahan siya sa takot. Nandoon kaya si Yanting sa kanila, ngunit nang makita niya ang mga hindi pamilyar na mukha, nakahinga siya ng maluwag. Hindi nagtagal, dumating ang tunay na bagyo. Ang tagapamahala na tapat sa Tikon ay tumanggap ng utos na patayin si Ruoruo. Naniniwala siya na dahil sa kanya, tinalikuran ni Yanting ang misyon na hanapin ang kayamanan ng pamilya Tu. Ngunit bago pa siya makakilos, natuklasan ni Xiao Defi ang taksil sa tabi niya. Hindi niya pinahintulutan ang sinuman na saktan si Ruoruo, anuman ang dahilan. Sinubukan ni Ruoruo na tumakas, nais na hanapin si Yanting, ngunit agad siyang napalibutan ng mga sundalo. Alam niyang wala na siyang takas, kaya kinuha niya ang kutsilyo at itinutok sa kanyang sariling liig, ginagamit ang kanyang sariling buhay upang takutin si Xiao Defi. Ngunit bago pa man siya makakilos, may narinig siyang isang malalim na boses.
lumabas. Si Yanting iyon, hindi siya patay, bumalik na siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating upang makipag-usap, kundi upang tapusin ang lahat. Sa isang tumpak na pagswing ng baril, isa-isang bumagsak ang mga humaharang sa kanya. Natigilan si Xiao Dvi, hindi makapaniwala na buhay pa at ganoon pa rin kalakas si Yanting. Napalibutan na ng mga tropa ng Giant TDT ang mansyon, hindi makapasok ang mga tauhan ni Yanting. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ikulong muli si Ruruo sa loob, habang siya mismo ay lumabas upang lumaban. Pinaslang ng ulan ng bala ang gabi, unti-unting kumalat ang pulang dugo sa malamig na sahig na bato. Mag-isang lumaban si Yanting sa dose-dose ng mga kaaway, ngunit hindi siya umatras. Mayroon lamang siyang isang layunin, protektahan ang kanyang minamahal. Ngunit gaano man kalakas, may limitasyon ang katawan ng tao. Unti-unting nanghina si Yanting, at ang sunod-sunod na mga sugat ay pumigil sa kanya na mapanatili ang kanyang posisyon. Ngunit hindi pa rin siya bumitaw, at sinubukan pa rin niyang itaas ang singsing, ang bagay na matagal na niyang inihanda para ibigay sa kanya. Ang kanyang mga mata, bagaman lumalabo dahil sa dugo, ay nagliliwanag pa rin ang banayad na liwanag para sa kanya. Ibinalik pa nga niya ang buong Giant Pidete sa kanya. Isang huling desisyon, isang kasiyasyang pagtatapos. Dahil kahit papaano, ang taong pumutol sa kanyang buhay ay hindi ang babaeng kanyang minamahal. Pagkatapos ng kalahating taon, si Ruruo ay naging pinuno ng Giant Kid, isang matapang na babae na namumuno sa bansa, ngunit patuloy pa rin na iniisip si Yanting. Isang araw, dinala ni Gossi Divi sa kanya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng pamilyar na singsing. Isang malakas na pakiramdam ang biglang sumulpot at nagmamadali siyang tumakbo sa tulay, ang lugar na mayroon silang maraming alaala. Bigla, sa gitna ng kalsada, isang kotse ang biglang humarang sa kanyang dadaanan. Sa harap niya, lumitaw ang pamilyar na figura. Si Yanting ay bumalik. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Ruruo upang yakapin siya at isiniksik ang sarili sa mainit nitong mga bisi. Sa gitna ng mahinang ihip ng hangin, naghalikan sila ng maalab, tinatapos ang mga araw ng pagdurusa at binubuksan ang isang hinaharap na puno ng pagmamahalan.